Ito ay isang reality TV show na isinagawa para pataasin ang ratings. Ang mananalo pagkatapos ng 3 rounds ay makakatanggap ng premyong aabot sa 10 bilyong Korean won. Ang tema ng larong ito ay panloloko. Para manalo, hindi ka dapat magtiwala kahit kanino. Ngunit ang 40 kalahok ay pinili ng production team. Maingat silang pinili mula sa mga taong tapat at mabait. Ang paraan ng pagpili ay kakaiba, lalo na't hindi alam ng mga kalahok. Inimbitahan ng production team ang isang kawawang matandang babae na humingi ng tulong sa kalsada. Kapag may mabait na tumulong, gagamitin ng matandang babae ang pagkakataon para iwan sa kanila ang kanyang bag. Ang bida na si Dajong ay isa sa mga mababait na iyon. Matagal niya hinintay ang matanda pero hindi ito bumalik. Sa huli, pinaalalahanan siya ng kanyang mga kaibigan, kaya nagpa siyang buksan ang bag para tingnan. Nang itabi ni Dajong ang mga damit sa ibabaw, lubos siyang natigilan. Lumabas na ang ilalim ay puro mga tumpok ng malalaking pera. Nag-alala si Dajong at hindi niya alam ang gagawin. Pagkatapos niyang kumalma, ang unang ginawa niya ay dinala ang bag sa bahay. Maingat niyang binibilang ang 500 million won. Labis siyang naguguluhan. Sinasabi ng kanyang konsensya na dapat niyang dalhin ang pera sa istasyon ng pulis. Ngunit ang halagang ito ay maaaring ganap na magpabago sa kanyang buhay. Dahil sa kahirapan, si Dajong ay hindi mapakali sa pag-iisip habang nakahiga sa ibabaw ng pera. Nakatulog siya. Kinabukasan, nagising si Dajong dahil sa katok sa pinto. Lumabas na ngayon ang araw ng pagbabayad ng mataas na interes. Ang nagpautang kay Dalgo ay dumating ng maaga para kunin ang pera. Natakot si Dajong at dali-daling itinago ang malaking halaga ng pera. Nang harapin ni Cho Dalgo si Dajong na naniningil ng utang, malamig nitong sinagot na wala siyang pera. Hindi niya inaasahan na hindi siya pahihirapan ni Dajong. Kumain pa nga sila ng almusal dahil nalaman ni Cho Dalgo na estudyante pa si Dajong. At imposibleng mabayaran niya ang malaking utang, na dahil din sa iresponsableng ama niya. Ngayong tumakas ang ama niya, napilitan siyang hanapin ang anak. Kahit mahirap ang buhay ni Dajong ngayon, sa huli, nagpa siya pa rin siyang ibigay ang pera sa pulis. Nang malaman ni Cho Dalgo ang tungkol dito, nagalit siya at sinigawan si Dajong hanggang sa presinto para tanungin siya kung hindi ba niya gustong umasenso sa buhay. Sa pera na to, hindi lang niya mababayaran ang utang niya, kundi makakabili pa siya ng maraming bagay na gusto niya. Pero sa pagkakataong ito, matatag si Dajong. Kung gagawin niya yun, kukonsumihin siya ng konsensya niya habang buhay. Hindi naman talaga masamang tao si Cho Dalgo. Sa huli, nakumbinsi siya ni Dajong. Binitiwan niya ang bag. Sa mismong sandaling yun, tumunog ang telepono sa loob ng bag. Nagmamadaling sinagot ni Dajong ang tawag. Hindi niya akalain na galing pala ito sa production team ng programa. Binabati kita, Dajong, sa pagpasa mo sa pagsusulit. At dahil isa ka ng kalahok, maraming staff ang nagpuntahan dito. Napatulala si Dajong dahil hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam ang gagawin nang malaman niyang ang susunod na laro na sasalihan niya ay tungkol sa panloloko. Ang mabait at inosenteng si Dajong ay nagsimulang mag-atubili. Ngunit kailangan niya ang premyo ng laro para bayaran ang utang ng kanyang ama. Nagsimula ng magulo ang kanyang isipan, hanggang sa may lumitaw na isang matandang lalaki na nagpa. Pinili ni Dajong si Jihyun. Si Jihyun ang pinakagigalang ni Dajong. Noong high school si Dajong, dahil sa hirap ng buhay, malaki ang naitulong ni Jihyun sa kanya. Ngayon, retirado na si Jihyun, at naninirahan na rin sa ibang bansa ang kanyang asawa at mga anak. Malaki ang kanyang problema sa pera, kaya sumali rin siya sa larong panloloko. At nagkataon pa, sa unang round ng laro, napabilang ang magguro sa iisang grupo. Balak niyang magpatalo kay Dajong. Hahatiin ng 2 tao ang premyo sa unang round. Sa huli, nakumbinsi ni Teacher Hyun si Dajong na umakyat sa entablado ng programa. Mabilis na nagsimula ang host na mag-anunsyo. Ang mga panuntunan ng laro sa unang round ay isang laro na may premyong 500 million won. Ang mga manlalaro ay hahatiin sa mga grupo ng 2 tao. Bawat isa ay makakatanggap ng 500 million won na pera para sa paglalaro. Sa susunod na 7 araw, dapat hanapin ng mga manlalaro ang lahat ng paraan para makuha ang pera ng kalaban maliban sa paggamit ng karahasan. Anumang ibang pamamaraan ay pinapayagan, kahit na pagnanakaw. Pwede ring mandaya, pwede ring magsugal. Kung sino ang may pinakamaraming pera sa dulo, siya ang mananalo. Hindi rin nakalimutang magpaalala ng host na huwag magtiwala kahit kanino. Pagkatapos pumirma ng kontrata, nagsimulang magbilang ng pera si Dajong. Pagkatapos, sinabihan siya na ang pera ay may mga fixed code. Ito ay para maiwasan ang pandaraya ng mga manlalaro gamit ang ibang pera. Dinala ni Dajong ang pera sa bahay at tinanong si Teacher Hyun kung ano ang gagawin. Iminungkahi niya na dapat ilagay ang pera nilang dalawa sa isang ligtas na lugar. Sa oras na yun,
aamin na siya ng pagkatalo. Matapos makatanggap ng bonus na 250 million Daltons Jong bawat isa, lubos na nagtiwala kay Teacher Hyun. Kinabukasan, dinala niya ang pera sa bangko kasama si Teacher Hyun. Ipinasok ang pera nilang dalawa sa safety deposit box, pagkatapos ibinigay pa ni Teacher Hyun ang susi ng safety deposit box kay Dajong. Sinabi niyang bago matapos ang laro, buksan niya ang safety deposit box sa harap ng kamera para manalo. Sobrang saya ni Dajong kaya kampante na siya. Dahil iniisip niyang malapit na siyang makabayad ng utang, nagdesisyon siyang ibili ang kanyang ama ng isang mamahaling vest habang nagpapakasaya pa siya. Biglang nakatanggap ng mensahe mula sa programa na nagsasabing ang kanyang perang pampusta ay naging zero, at sa sandaling iyon, siya ay tuluyang nanigas. Sa sandaling ito, ipinapaliwanag ng programa sa mga manunood. Lumabas na ang perang pampusta na nakalagay sa safe ay hindi na pagmamay-ari ni Dajong ayon sa regulasyon ng bangko. Ang susi lamang ay hindi kayang buksan ng safe. Kailangan ng taong nagparehistro ng safe na si Teacher Hyun. Nang malaman niya ang katotohanan, hinanap niya si Teacher Hyun, ngunit sinasadya siyang iwasan nito. Malinaw na niloko ni Teacher Hyun si Dajong. Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganoon ang girl ang pinakagagalang niya. Lalong hindi niya maintindihan kung paano nakalusot ang ganitong klaseng tao para magkaroon ng karapatang lumaban, kaya tumakbo si Dajong para magtanong. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng tinanggal ni Teacher Hyun ang kanyang pagkukunwari. Lumabas na noong araw na natagpuan niya ang pera. Nakita rin niya ang cellphone sa loob ng bag. Sa una, gusto niyang tumawag para manghingi ng pera bilang kabayaran. Hindi niya akalain na pagkasagot ni Professor Hyun ng telepono, nalaman niyang pasado siya sa qualifying round, at may pagkakataon siyang manalo ng 10 bilyong won. Nang malaman ni Dajong ang totoo, nagkulong siya sa bahay at umiyak. Sobrang bilis ng pagbabago ng mundo, hindi nakasabay ang kawawang babae. Nang malaman ni Dalgo ang sitwasyon ni Dajong sa TV, tumakbo siya para hanapin ito. Sinabi niyang may paraan siya para baliktarin ang sitwasyon. Nagbigay ito ng pag-asa kay Dajong. Lumabas na ang paraan ni Cho Dalgo ay mag-imbita ng eksperto para tumulong. Nakilala niya sa kulungan ang isang henyong manloloko. Isang dalubhasa sa pagsisinungaling ayon kay Cho Dalgo. Unti-unting nauunawaan ni Dajong kung gaano kagaling ang taong binabanggit niya. Tingnan ninyong mabuti ang lalaking nakasuot ng kulay asul na damit bilanggo na nagtatanong sa sospek sa pagdukot. Kahit bata, kaya niyang malaman kung nagsisinungaling ang kausap niya sa pamamagitan ng ekspresyon ng mukha. Tinatawag pa nga siyang human lie detector. Ang pangalan niya ay Woo Jin, ang pinakabatang propesor sa Universidad ng Seoul na nagpakadalubhasa sa behavioral psychology dahil niloko niya ang isang kumpanya hanggang sa ito'y nabangkarote. Napilitan ang nagpautang na tumalon mula sa gusali papunta sa ilog. Hindi sinasadyang nalaman ng pulisya ang espesyal na talento ni Woo Jin, kaya madalas nilang hilingin sa kanya na tumulong sa pag-interoga sa mga suspect na mahirap kausapin. Ngayon ang araw na matatapos ang sentensya ni Woo Jin. Ang bidang babae na si Dajong ay maagang pumunta sa gate ng kulungan para maghintay, dahil gusto niyang humingi ng tulong sa kanya para manalo sa isang laro ng panloloko. Napanood din ni Woo Jin ang programang ito sa kulungan. Sa kanyang likas na pagiging mayabang, minamaliit niya ang mga babaeng walang muwang tulad ni Dajong. Iniisip na ang pagiging tanga ay katumbas ng pagiging mabait, ngunit pagkatapos, unti-unti niyang napapansin ang ilang katangian ni Dajong, na halos katulad ng kanyang ina, ang ina ni Woo Jin, dahil sa labis na pagtitiwala. Ang taong sa huli ay naloko hanggang sa sukdulan. Pagkatapos ng masusing pag-iisip, nagdesisyon si Woo Jin na ilayo si Dajong at nagbigay ng 2 kondisyon. Iyon ay, hatiin ang premyo, tapusin ang round na ito at huminto, huwag nang sumali sa susunod na round. Hindi na kailangang mag-isip pa si Dajong at agad na sumang-ayon. Nang 3 araw na lang ang natitira sa laro, sa ilalim ng pamumuno ni Woo Jin, nagsimula ang paghihiganti ni Dajong. Ang unang hakbang ay opisyal na ideklara ang digmaan kay Teacher Hyun. Para ma-pressure siya, ang pangalawang hakbang ay subaybayan siya dahil bago matapos ang laro, siguradong pupunta si Teacher Hyun sa bangko para mag-withdraw ng perang ipanlalaro. Epektibo nga ang taktikang ito. Ang masubaybayan ng husto ng 2 tao ay nagpataas ng todo sa pressure kay Teacher Hyun. Hindi nagtagal, natuklasan niya ulit na maraming usok ang lumalabas sa bahay kaya natakot siya at dali-daling binuksan ang bintana para magpahangin. Hindi niya inaasahan na sasamantalahin ni Woo Jin ang pagkakataon para umakyat mula sa bintana, kaya palagawa ni Woo Jin ang usok na yun. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para kumpirmahin ang ilang bagay. Dahil hinala ni Woo Jin na posibleng nasa bahay ni Teacher Hyun ang pera ng sugal. Walang magtatagal sa bahay na hindi alam na sinusundan. Maliban na lang kung
may mahalagang bagay sa loob. Kung magsisinungaling pa si Teacher Hyun, pumasok na si Dajong dala ang malita ng pera ng sugal. Nagulat si Teacher Hyun nang makita niya ito at napatingin sa kwarto nang hindi sinasadya. Sa wakas, nakumpirma ni Woojin na nakatago ang pera ng sugal. Sa silid niya, may 2 malita pa ng pera na ipinadala sa safe. Ang totoo, pinalitan na yun bago pa man makarating sa bangko. Ang malita na hawak ni Dajong ay pain lang. Ang layunin ay para kumpirmahin ni Teacher Hyun na naitago niya ang pera. Nabuo pa rin ito at hindi kinuha ni Dajong. Sa puntong ito, napilitan si Teacher Hyun na umamin, pero agad siyang naging marahas. Kahit na alam ninyo, anong magagawa ninyo? Ang patakaran ay bawal ang karahasan. Kung nandito ang pera, walang makakakuha nito. Hindi ko akalain na magiging kampante si Woojin bago umalis. Sabi niya, nakaisip na raw siya ng paraan para manalo. Pagkarinig ni Hyun, natakot siya at nagdagdag ng insurance para sa pera sa laro, at sumisilip-silip siya sa labas para tingnan kayong dalawa. Hindi ko akalain na walang gagawin si Woojin kundi paglaruan ang relo ni Dajong. Tapos bumaba siya ng kotse at umalis mag-isa. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono na binigay ng organizers kay Dajong. Naka-receive din si Hyun ng notification na matatapos ang laro bukas ng 5 PM. Nang marinig ni Teacher Hyun, pakiramdam niya panalo na siya. Halos buong gabi siyang nagbantay sa kwarto. Biglang dumating ang kinabukasan. Habang tinitingnan ng oras na lumilipas, nanginginig si Teacher Hyun sa excitement. Samantala, labis na nag-aalala si Dajong dahil hindi pa rin nagpapakita si Woojin simula kahapon. Dahil malapit nang matapos ang oras ng laro, hindi alam ni Dajong ang gagawin. Kaya napilitan siyang pumunta ulit sa bahay ni Teacher Hyun. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa na magbago ang isip nito, at ibahagi sa kanya ang kaunting premyo para mabayaran ang utang ng kanyang ama. Pero sino ba si Professor Hyun para mag-alala pa tungkol doon? Ang mga mata niya ay nakatuon lang sa oras na malapit nang dumating. Nang tumunog ang kampana ng alas 5, 2 lalaking nakaitim ang dumating sa bahay ni Professor Hyun. Nang malaman niyang mga tauhan sila ng programa para kunin ang pera, masiglang pinapasok sila ni Professor Hyun sa bahay, at kusang loob na kinuha ang pera para bilangin nila. Pero hindi niya inaasahan na pagdating ng alas 6, ay may 2 tauhan na namang dumating sa bahay niya. Medyo nagulat si Professor Hyun. Hindi ba't may dumating na? Tamang-tama namang lumabas si Woojin. Kasabay nito, pumasok ang unang grupo ng mga empleyado at inihatid ang 2 malita ng pera kay Dajong. Lumabas na ang grupong empleyado kanina ay pinamunuan ni Cho Dalgo na may mga nagpapanggap. Ngayon naman, natigilan si Dajong. Naiinis naman si Teacher Hyun na nakatabi niya. Ang oras ng pagtatapos ng laro ay 5 oras dahil nahuli ang mga empleyado ng programa. Pero sumagot ang isa na ang oras ng pagtatapos ay ayon sa itinakda ng programa, 6 na oras, hindi 5 oras. Dali-daling kinuha ni Teacher Hyun ang telepono para kumpirmahin ang ibinigay ng programa. Sa pagkakataong ito, si Woojin, kumuha rin siya ng kaparehong cellphone. Lumabas na noong nagpanggap siyang sunugin ang bahay ni Teacher Hyun para makapasok. Palihim niyang pinalitan ang cellphone na ibinigay ng programa kay Teacher Hyun at gumawa ng pekeng cellphone. Nagpadala siya ng mensahe na nagsasabing tapos na ang laro ng alas 5. Nang marinig ito ni Teacher Hyun, doon niya lang naintindihan ang pahayag ng staff na nanalo si Dajong sa laro at nakuha ang premyo. Ang 500 million won sa pintuan ng bahay ni Teacher Hyun Woojin ay binagalan ng orasan ni Dajong ng 1 oras. Sinabi sa kanya na noon pa man ay plano na. Binilisan niya ng 1 oras ang relo ni Dajong. Kaya akala niya na ang 6:00 ay 5:00, kaya akala niya talo na siya. Hanggang sa nakita ni Teacher Hyun ang desperadong mukha niya. Kaya hindi siya naghinala. Sa puntong ito, si Dajong ay natigilan. Kaya pala, kasama rin siya sa plano ni Woojin. Pero hindi siya nagalit. Sa halip binigyan niya si Woojin ng kalahati ng premyo gaya ng napagkasunduan. Tapos lumingon siya at dinala ang natitirang pera papunta sa bahay ni Teacher Hyun. Siguro gusto niyang magbigay ng kaunting pagmamahal sa matanda. Kawawa naman, ang unang round ng laro ng panloloko. Matapos manalo ng 500 milyon na premyo, balak na sanang sumuko ni Dajong. Pero nagkataong nakita niya ang kanyang kalaban na sinisingil ng utang. Sa huli, pinili niyang gumanti ng kabutihan sa kasamaan. Tinulungan niya itong bayaran ang malaking utang dahil hindi nito kayang bayaran ang bayad sa paglabag sa kontrata sa mga organizer. Napilitan siyang sumali sa round 2. Pagdating sa round 2, mahigit 20 na lang ang natira. Ang mga patakaran ay simple, batay sa tanong para magsumite ng balota ng oo o hindi. Ang panig na may mas kaunting boto ang mananalo at papasok sa susunod na round ng pagsagot, hanggang sa 1 o 2 tao na lang ang manalo. Sa huli,
Para mas madaling maintindihan, magpapakita ang host ng isang pagsubok sa lahat ng manlalaro. Una, magtanong, babae ka ba? Isa-isang bumoto ang 22 kalahok. Pagkatapos ng pagtatala, 17 kalahok ang sumagot ng oo. 5 kalahok ang sumagot ng hindi. Ayon sa mga patakaran, ang panalong panig ay ang 5 kalahok na sumagot ng hindi. Papasok sila sa susunod na round. Napansin na ng mga matatalino ang susi sa laro. Hindi ito ang sagot sa tanong kung paano papanagan ang sarili sa minorya. Ang susunod ay opisyal na papasok sa bahagi ng kompetisyon. Ang makina ay random na pipili ng isang kalahok. Magtatanong, hindi kailangang bumoto agad ang kalahok. Magkakaroon sila ng 2 oras para malayang kumilos. Hindi palalampasin ng mga kalahok ang magandang pagkakataong ito. Ang mga maingat ay sasaliksik ng mabuti. Ang mga taong mapangahas ay direktang uudyukan ng iba. Ang pagpili ng may pagsisisi ay mabilis na ibubunyag ng iba. Ang motibo ng bidang babae na si Dajong ay nag-aalinlangan sa sandaling ito. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Iminungkahi ni Dajong sa kanyang bagong kakilala na si Jong-a, ang isang plano na maaaring makipagtulungan sa lahat. Sa huli, pantay-pantay na hahatiin ang premyo kapag nanalo, ngunit agad na tumutol si Jong-a. Ngayon, walang tiwala ang bawat isa sa isa't isa. Walang saysay ang pagtutulungan. Sa sandaling ito, lumapit ang dalubhasa na si Woojin. Isa na rin siyang opisyal na kalahok ngayon. Sa unang round, katulong lang siya ni Dajong sa paggawa ng estratehiya. Halos mag-isa niyang binaliktad ang sitwasyon para kay Dajong. Nanalo sa unang round dahil napakahusay ng performance niya. Para mas maging kaakit-akit ang programa, hiniling ng organizers kay Woojin na sumali bilang kalahok. Sa una, tumanggi si Woojin, pero sinabi ng organizers na kung mananalo siya sa huli, ibibigay nila ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng nanay ni Woojin. Sa una, akala ko na biktima lang ang nanay ko, nabaon sa utang at napunta sa alang-inang sitwasyon. Pero hindi niya inaasahan na may ibang natuklasan ang organisasyon. Si Woojin, ang high IQ con artist sa laro, parang isda sa tubig ang manlolokong ito. Agad na nakahanap ng butas sa laro. Sinabi niya kay Dajong na may naisip siyang paraan para manalo ng sigurado. Pero kailangan niya ng 8 kataong team at kailangan niya ang tulong ni Dajong para makipag-ugnayan sa ibang mga kalahok sa pamamagitan ng kanilang mga ekspresyon. Si Woojin ay may paunang pagtatasa sa pagkatao ng bawat isa. Pagkatapos ay mabilis niyang pinili ang 8 kasamahan. Kasama sina Dajong at ang kaibigan niyang si Jong-a. Pagkatapos magtipon ng 8 katao sa isang walang taong silid ng pagsubaybay, sinabi ni Woojin ang kanyang plano sa bawat susunod na round. Ang 8 taong koponan ay hahatiin sa 2 grupo. Bawat grupo ay pipili ng ibang sagot. Sa ganitong paraan, masisiguro na may isang grupong mananalo sa bawat round. Dahil ang kabuuang bilang ng mga kalahok ay 22, ang laro ay karaniwang hindi lalampas sa 3 round. Sa huli, siguradong may isa sa grupo nila ang mananatili hanggang sa dulo. Sa oras na iyon, paghahatian ng 8 katao ang premyo. Ito ang pinakaligtas na paraan, lahat ay sumang-ayon. Para masigurado na hahatiin ng mananalo ang pera, pumirma ang 8 katao ng kontrata. Pagkatapos, tinawag ni Woojin ang mga pangalan para hatiin ang grupo sa 2. Ang unang grupo ay may 4th na tao, kasama si Woojin, na pumili ng oo. Ang pangalawang grupo ay may 4th na tao, kasama si Dajong, na pumili ng hindi. Para maiwasan ang paglabas ng impormasyon, nilagyan ni Woojin ng fingerprint lock ang mga telepono ng lahat. Maaari lang kayong tumanggap ng text, hindi kayo maaaring tumawag. Simula na ng botohan. Lahat ng kalahok, isa-isa ng bumoto. Ang sagot ko, ang huling resulta ng botohan. Ang bilang ng bumoto ng oo at hindi ay 10 sa 12. Ayon sa patakaran, ang may mas kaunting boto ang panalo. Ang grupo ng bidang babae na si Dajong na pumili ng hindi ay natalo. Ang grupo ng bidang lalaki na si Woojin na pumili ng oo kasama ang ibang kalahok. Kaya, 10 katao ang papasok sa susunod na round. Si Woojin, napansin niya na lahat ng natanggal ay hindi man lang nagpakita ng kalungkutan, at mayroon pang ang nagkikindate ng palihim. Malinaw na bukod sa 8 katao ni Woojin, mayroon pang ibang nagtutulungan. Mabilis na nagsimula ang ikalawang round ng paghula ng tanong. Ang nagtanong sa pagkakataong ito ay isang lalaking nakasuot ng salamin. Kakaiba ang tanong niya, "Ako ang taksil sa alamat." Ang tinatawag na taksil ay palaging isang usap-usapan sa mga kalahok. Sabi nila, sinusuportahan daw siya ng organizers. Gagawin daw niya ang lahat, pati trade rin ang mga kasamahan para manalo. Sa larong ito, agad na nahulaan ni Woojin na bumubuo rin ng grupo ang traidor, at mas mataas pa ang kanyang diskarte kung bubuo siya ng 3 maliliit na grupo. Sa natitirang 21 contestants,
kaya niyang manipulahin ang botohan. Kung ganito, hindi matatalo ang traidor. May tanong si Dajong, kung maraming nagtutulungan, hindi ba maliit na lang ang mapupunta sa bawat isa? Naisip din ito ni Woojin. Hula niya, nang pumirma ng kontrata ang traidor, hatiin ang premyo sa iba na maaaring gumamit ng pekeng pagkakakilanlan. Sa oras na yun, itatanggi nila tayo at aangkinin ang buong premyo. Huwag kalimutan, hindi mahirap para sa mga nag-organisa na tumulong sa traidor na magpeke ng pagkakakilanlan. Pero para magawa yun, kailangan ng pakikilahok ng lahat ng 22. Ibig sabihin, nagtatago rin ang traidor sa grupo ni Woojin, at isa sa 4 na nanalo sa grupo. Malinaw na hindi yung lalaking nakasalamin ang traidor. Ang pinaghihinalaan ko ay iba. Kailangan ko siyang hanapin. Si Woojin ang 4 na natanggal sa hiwalay na grupo ng pagsubaybay. Nakakalungkot na walang nakuha. 3 miyembro ang nanalo. Ang iba ay walang kontak sa iba. Kaya paano nagpapadala ng impormasyon ang traidor na ito? Paano bumoto? Wala nang oras si Woojin para kumpirmahin. Dahil malapit nang magsimula ang ikalawang round ng pagboto, nagtipon muli ang mga miyembro ng grupo. Magdedesisyon sila sa pagpapangkat para sa susunod na 4 na tao. Habang nag-aalinlangan ang lahat, si Jong-a ang unang nagbigay ng kanyang pagpipilian. Tila basta-basta siyang pumili. Nang makita ito ni Woojin, sinabi niyang pareho ang pipiliin niya. Ang pinuno ng departamento at ang politiko lang ang pwedeng pumili ng hindi. Pagkatapos uminom ng kape si Jong-a, opisyal na magsisimula ang ikalawang round ng pagboto. Mabilis na inanunsyo ang resulta. Ang bilang ng oo at hindi ay 4-6. Sina Woojin at Jong-a ay nakapasok ulit sa ikalawang round. Ang natitirang mga nanalo ay isang babae at ang lalaking nakasalamin. Ang gangster na natanggal ay iniisip na traidor ang lalaking nakasalamin. Sinugod niya ito at muntik nang bugbugin, buti na lang at hinayla siya ng mga empleyado. Pagkatapos, pinili ang magtatanong para sa ikatlong round. Sa pagkakataong ito, muli na namang si Jong-a. Ang tanong niya ay napaka-confident, ang huling nakaligtas. Ngayon, sa team ni Woojin, siya na lang at si Jong-a ang natitira. Sa libreng oras, bukod sa direktang sinabi ni Woojin kay Jong-a na pipiliin niya ang hindi. Sa susunod na round, wala nang ibang nakipag-usap. Mabilis na bumoto ang 4 na tao at isa-isang inanunsyo ng host ang resulta. Ang unang boto ay mula sa lalaking nakasalamin. Pinili niya ang hindi. Ang pangalawa ay pinili rin ang hindi. Malinaw na siya at ang lalaking nakasalamin ay parehong natanggal. Ang ikatlong boto ay kay Jong-a, pinili niya ang may alam siya. Ayon sa napagkasunduan, pinili rin niya ang wala. Akala ng babaeng ito, mananalo na siya. Nakatanggap ng 2 bilyong won na bonus. Tuwang-tuwa na halos maiyak. Lalong nagiging kakaiba ang ekspresyon niya. Sa huli, humalakhak siya. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang salamin at peluka. Sa puntong ito, para siyang naging ibang tao. Lumabas na ang kanyang dating maamong itsura ay pakitang tao lamang. Siya pala ang traidor sa alamat. Tama ang hinala ni Woojin. Peke ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kontrata sa paghahati ng premyo na pinirmahan niya sa kanyang mga kasamahan ay walang bisa. Habang galit na galit ang lahat, inanunsyo ng host ang boto ni Woojin. Nagulat ang lahat sa resulta. Hindi sinunod ni Woojin ang kasunduan, dahil napagtanto niya agad ang pekeng pagkakakilanlan ni Jong-a. Nang pag-usapan ng tungkol sa ikalawang round ng pagboto, ang ugali ni Jong-a ay walang pinapanigan. Kabaligtaran ito sa pag-aalinlangan ng iba niyang mga kasamahan. Ang sitwasyong ito ay maipapaliwanag lamang kung hindi interesado si Jong-a sa panalo o talo, o kaya alam niyang kaya niyang manipulahin. Lahat ng boto, kahit sino ang piliin, ay maaaring manalo. At saka, natuklasan pa ni Woojin ang pag-inom ng kape ni Jong-a. Napakakakaiba, at matapos niyang obserbahan ng mabuti, kinumpirma niya na ito ang paraan niya para makipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan. Ang pag-inom ng kape ay nangangahulugang oo, ang hindi pag-inom ay nangangahulugang hindi. Kahit na nabunyag ang plano ni Jong-a, agad siyang nakabawi. Dahil hindi pa tapos ang laro, ang resulta ng botohan ay 2-2. Kailangan ulit bumoto ang lahat. Sa pagkakataong ito, si Woojin ang pumili ng tanong, at ang tanong niya ay napakasimple. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay pera. Pero walang nag-akala na iaanunsyo niya ang kanyang pinili. Agad na napagtanto ng mga miyembro ng team ni Woojin ang kahusayan ng taktikang ito. Kung gustong manalo ng 3, kailangan nilang pumili ng oo. Pero kung lahat sila ay pipiliin iyon, si Woojin ang mananalo. Para masira ang pagkakatali, kailangan muling magtulungan ang 3 ito. Nangako si Jong-a na gagamitin niya ang kanyang pagkakakilanlan sa pagkakataong ito. Totoo na pipirma ng kontrata pero naloko na kayo ni Jong-a dati. Kahit anong mangyari, ayaw niyong maniwala sa kanya. Lumipas ang oras ng kalayaan. Sa walang katapusang pagtatalo ninyong 3,
hindi pa rin kayo nagkakasundo. Sa huli, nagpa siya silang papiliin si Jong-a at isa pang babae ng oo. Tapos yung lalaking nakasalamin, pipili ng hindi, katulad ni Woojin, para magtabla ulit ang laban at subukang magkaroon ng isa pang round ng oras ng kalayaan para mag-isip ng paraan. Pagkatapos ihulog ng lalaking nakasalamin ang kanyang boto para sa kanilang tatlo, sinimulan ng ipahayag ng host ang resulta. Sinabi ni Eugene na pipiliin niya ang hindi kay Jong-a, at ang babaeng iyon ay pipiliin ang oo. Pero hindi inaasahan na ang boto ng lalaking nakasalamin ay hindi, kundi oo. Hindi na kailangang sabihin pa ang resulta. Si Woojin ang nagwagi sa huli. Sa puntong ito, ngumiti si Woojin ng tagumpay. Lumabas na nakita na niya sa mga salita at kilos ng lalaking nakasalamin na siya ay taong kailangang tratuhin ng mahinahon. Sa huli, pinadala niya ang mabait na si Dajong para hilahin ang lalaking nakasalamin sa kanyang koponan na nagpabago sa isip niya sa huling minuto. Kaya naman, napanalunan ni Woojin ang 2 bilyong won na premyo sa round na ito. Ayon sa kasunduan, ang halagang ito ay hahatiin ng pantay-pantay sa 8 miyembro ng grupo. Ang 8 taong nakatanggap ng pera ay may karapatang sumali sa susunod na round. Hindi natin alam kung anong mga kapanapanabik at nakakatuwang bagay ang naghihintay sa kanila. Sa nakaraang round, gumamit si Jong-a ng pekeng pagkakakilanlan. Gusto niyang angkinin ang buong huling premyo, ngunit nabunyag ni Woojin ang kanyang plano. Pero kahit papaano, isa pa rin siya sa mga kasamahan. Dagdag pa roon, sinasadya ng direktor ng istasyon na magpabor. Sa huli, nakatanggap pa rin si Jong-a ng bonus sa ilalim ng pekeng pagkakakilanlan, at nakapasok sa susunod na round. 10 nanalo, hawak ang pera, tuwang-tuwa, lumabas ng lugar ng kompetisyon, may masaya, may malungkot. Ang mga natalo ay kailangang isauli ang lahat ng bonus na natanggap nila. Marami sa kanila ang nakagastos na ng malaking bahagi. Ang naghihintay sa kanila ay malaking utang. Ang mabait na si Dajong ay naawa muli matapos pag-alitan ni Woojin. Kahit nagpasya na siyang huwag tumulong, hindi pa rin siya mapakali. Kaya tinanong niya si Woojin ng isang katanungan na walang saysay. Kung magkasundo ang 10 natitirang kalahok, kahit sino ang manalo, paghahatian nila ang premyo. Sa gayon, walang magkakautang at walang pagtatalo. Hindi ba, Woojin? Medyo hinamak ni Woojin. Kailangan bang lahat ay kasing tanga niya? Kung may isang magtraidor, magkakaroon pa rin ng pagtatalo sa huli. Pero kumbinsido pa rin si Dajong na ang paraan niya ay makapagbibigay ng benepisyo sa lahat. Ito ang paraan para siguradong manalo. Samantalang si Woojin, nag-iingat pa rin sa mga taong nagsasabi kay Dajong na unahin ang sarili niya. Huwag nang magpaloko pa. Hindi niya akalaing matutupad agad ang pangamba ni Woojin. Kinabukasan, pinuntahan ni Do-young, ang host ng programa, si Dajong. Ayon sa kontrata, ang mga contestant na sikat tulad ni Dajong ay obligadong makipagtulungan sa programa para sa ilang aktibidad ng promosyon. Alam na ito ni Dajong kaya aktibo siyang sumali sa mga photoshoot. Para magpasalamat, inimbita ni Do-young si Dajong na maghapunan. Nang malaman niyang nagkakahalaga ng milyon ang pulang alak sa kamay niya, medyo nanginginig ang kamay ni Dajong habang hawak ang baso. Dumating din si Woojin na inimbitahan. Hindi siya komportable sa ayos na ito. Ang host ng isang game show na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Kung iimbitahan niya ang isang contestant na kumain ng hapunan, kung kumalat ito, baka magdulot ito ng kaguluhan. Agad na sinabi ni Do-young na iimbitahan din niya ang ibang mga contestant na kumain ng hapunan. Pero nararamdaman pa rin ni Woojin na hindi ito kasensimple ng inaakala. Sayang at wala na siyang oras para pag-isipan pa ito. Ang dahilan ay simple lang, magsisimula na ang bagong round ng laro ng panlilinlang. May 9 na kalahok. Simple lang ang patakaran. Boboto ang mga kalahok para sa ibang kalahok maliban sa sarili. Bawat round, 3 boto. May 1 oras para sa malayang oras para makapangampanya ang mga kalahok. Sa kabuuang 10 rounds, ang may pinakamababang boto ay matatanggal. Ang 8 natitirang kalahok ay papasok sa susunod na round. Bibigyan din ng organisasyon ang bawat isa ng 300 million won. Pwedeng gamitin para bumili ng kahit ano sa panahon ng kompetisyon. Basta hindi matanggal, ang perang pampusta na. Ang huling natitirang buhay ay mapupunta sa kanila, na tiyak na nagpapaganda sa laro. Mas magiging kawili-wili ito kung masisiguro mong hindi ka makakakuha ng pinakamababang boto. Kung gayon, mas tama na manalo ng mas maraming bonus. Ang round na ito ay itinuturing na round ng pagkabuhay na muli. Ang nag-iisang panalo sa nakaraang round ay si Woojin. Hindi na kailangang sumali, maaari siyang direktang pumasok sa susunod na round. Kung wala ang tulong niya,
tiyak na si Dajong ang makakaramdam ng pinakamaraming pressure. Ngunit hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang tiyak na paraan ng pagkapanalo. Pinapayuhan ang lahat na huwag makipagkumpitensya, magkasundo na lang kung sino ang mananalo. Paghatian na lang daw ang premyo. Sang-ayon naman ang lahat noong una. Pero ngayon, may Jong-a na hindi raw pumapayag. Dahil botohan ang laban sa round na ito, si Jong-a ang kaaway ng lahat. Kaya syempre, siya ang unang target na matanggal. Pero syempre, hindi siya basta magpapatalo. Kinuha ni Jong-a ang isang tumpok ng gamit sa bag niya at ibinato sa lupa. Iyon ay mga litrato ni Dajong na makapalang makeup at mga litrato niya kasama ang host ng programa sa gabi. Lalong nagulat yung mga kalahok na walang alam. Si Jong-a, dinagdagan pa ang kwento. Mukhang inosente si Dajong. Pero sa totoo lang, malawak ang kanyang koneksyon. Para manalo, hindi siya nag-aatubiling landiin ang host. Ang totoo, ang mga litratong ito ay kuha ni Duyong kay Dajong para sa promosyon. Tapos sinadya niyang ibigay kay Jong-a para gamitin laban sa kanya. Ang layunin lang ay para mas maging kaakit-akit ang programa. Kung hindi dahil dito, tiyak na matatanggol si Jong-a. Talagang epektibo ang taktikang ito. Hindi lang nadismaya ang mga manunood, kundi inis din ang ibang mga kalahok kay Du. Hindi sinasadyang naisoli niya siya. Kahit anong paliwanag ni Dajong, walang saysay. Ngayon, siya na ang may pinakamataas na posibilidad na matanggal. Sa mismong sandaling ito, lumapit ang salarin na si Jong-a at prangkahang inamin na siniraan niya si Dajong. Ito ay isang laro ng panloloko. Walang mali sa paggawa ng kahit ano. Pero may pagkakataon pa para iligtas ang sitwasyon. Iyon ay sa susunod na 10 round ng pagboto, magbobotohan silang dalawa. Sa ganitong paraan, makakakuha sila ng tig 30 boto. Siguradong hindi magiging pinakamababa ang boto. Nang marinig ito ni Dajong, nakita niyang posible ito kaya sumang-ayon siya sa alok ni Jong-a. Nagsimula ang unang round ng pagboto. Komandat si Dajong kay Jong-a. Nang walang pag-aalinlangan, binigyan niya ito ng 3 boto. Ngunit nang inanunsyo ang resulta, natigilan si Dajong. Nakakuha si Jong-a ng 6 na boto, ang iba ay nakakuha ng 3 boto. Si Dajong lang ang walang boto. Lumalabas na hindi tinupad ni Jong-a ang pangako niya kay Dajong. Sa halip, nakipagkasundo siyang iboto ang lalaking nakasalamin, kaya nakakuha siya ng 6 na boto. Napagtanto ni Dajong na niloko siya, pero wala na siyang magagawa. Natapos ang 2 susunod na botohan, si Dajong pa rin ang walang boto. Unti-unting tumaas ang boto ng iba, malinaw na nagkasundo rin silang magbotohan. Si Dajong naman, kailangan pang hatiin ang boto niya sa iba. Mabilis na natapos ang botohan sa ika-6 na round, pero wala pa ring boto si Dajong. Kung magpapatuloy ito, siya ang huling matatanggal. Sa break ng round na ito, si Chief Jong, dahil kinukonsensya, ay kusang lumapit kay Dajong at sinabi ang plano ni Jong-a. Lumabas na bago ang unang round ng botohan, naisip ng 7 pang natitira ang paraan para magpalitan ng boto. Sa ganitong paraan, makakatanggap ang bawat isa ng 30 boto. Ang matatanggal na lang ay sina Dajong at Jong-a. Pero biglang sumulpot si Jong-a at sinabing kung makikipagtulungan siya kay Dajong, makakatanggap din ng 30 boto. Pero sa dami ng tao, kayong mga Jong-a, kailangan lang ninyong gumastos ng kaunting pera para suhulan ng isang taong traidor na hindi boboto sa taong nakikipagtulungan sa inyo. Kung gayon, matatanggal ang taong iyon. Pagkasabi niya nito, natigilan ng lahat pero may iba pang pakulo si Jong-a. Sinabi niya na traidorin niya si Dajong. Sa gayon, siguradong matatanggal siya at ligtas ang lahat. Ang unang kondisyon ay dapat magbigay ang bawat isa kay Jong-a ng 50 million won bilang bayad sa proteksyon. Napilitan ang lahat na magbayad ng pera. Sa huli, ginamit pa ang telepono para pumirma ng kontrata. Kahit sabihin ni Chief Jong ang totoo kay Dajong, dahil protektado siya ng organizer, wala rin siyang maisip na paraan para malutas ang sitwasyon. Nakita ito ni Dalgo na nanunood ng live at tinawagan si Woojin para humingi ng tulong. Pero hindi niya inaasahan na si Woojin ay nasa panganib din ngayon. Nakasabit siya sa itaas at ang lubad ay pinakialaman, kaya anumang oras ay mapuputol ito. Lumabas na noon pa man ay napansin na niya na may ibang balak ang programa. Dahil wala siyang laban, pumunta siya sa mga bahay ng mga naunang natanggal na kalahok at natuklasan niyang ang ilan sa kanila ay nawala ng walang bakas. Pero ang mga alaga nila ay nandoon pa rin, kaya malinaw na hindi sila basta umalis. Pero pagkatapos, hinimatay si Woojin,
At nang magising siya, nakabitin siya. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang pambihirang tapang, nakatakas siya sa panganib. Pero napagtanto rin niya na isa itong babala sa kanya. Kung magpapatuloy siya sa pag-iimbestiga, maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Nang malaman ni Woojin ang mahirap na kalagayan ni Dajong, nagpa siya siyang pumunta agad sa lugar ng laro para tulungan siyang malampasan ang paghihirap. Sa puntong ito, desperado na si Dajong dahil alam niyang wala siyang kakayahang manalo. Hindi niya inaasahan na magpapakita si Jong-a para mag-alok ng pastahan sa kanya. Kung manalo si Dajong, makakatanggap siya ng kalahati ng boto ni Jong-a. Para maiwasang matanggal, kung matalo siya, kailangan niyang ibigay kay Jong-a ang 150 milyon won na premyo. Nag-isip si Dajong sandali, marahil ito na ang nag-iisang pagkakataon para baligtarin ang sitwasyon. Matapos niyang maintindihan ang mga patakaran ng laro, pumayag siya sa alok ni Jong-a. Ito ay isang laro ng paghula ng baraha na may kinalaman sa 150 milyon. Ang premyo ay isang baraha na may nakatihaya at isang joker. Parehong ilalagay sa bag, at ang manlalaro ay bubunot ng isang baraha na nakatihaya at ilalapag sa mesa. Kung joker, panalo si Dajong. Kung nakatihaya pa rin, panalo si Jong-a. Kung sino ang unang manalo ng 10 beses ang siyang magiging panalo. Dagdag pa rito, may karagdagan. Kung ang barahang nabunot ay hindi nakatihaya, kailangan itong ibalik sa bag at bubunot ulit. Mabilis na nagsimula ang laro ang dalawa. Sa unang round, joker ang nabunot, panalo si Dajong. Pero sa pangalawang round, nakatihaya ang nabunot. Tapos si Dajong, talo ng talo, sa isang iglap, talo na siya ng 9 na beses. Sa huling laro, talo pa rin siya. Walang duda, talo si Dajong. Yari na siya, hindi lang siya natalo sa laro, kundi nawalan pa ng 150 million won. Habang nagbubuntong hininga ang tandang babae, biglang sumulpot si Woojin na parang isang photographer. Lumabas na pagkatapos niyang matanggap ang tawag ni Chodalgo. Agad siyang pumunta sa lugar ng laban at pinatay. Matagumpay na nakapasok sa loob ang switch ng kuryente sa lugar. Tahimik silang nakarating sa lugar na walang kamera. Nagsimulang magreklamo si Dajong na hindi raw siya bagay sumali sa larong panloloko. Pero nagtiwala si Woojin at sinabing hindi pa tapos ang laro. Nasa kanya raw kung sino ang mananalo o matatalo. Unang ibinunyag ni Woojin ang panlilinlang ni Jong-a sa larong hulaan ng baraha. Sinasadya raw nitong akayin si Dajong na pumili ng joker card na kumakatawan sa liwanag. Sa totoo lang, talo na raw si Dajong noon pa dahil noong bumunot siya ng baraha. Kung lalabas ang ulo, kailangan itong itapon at bumunot ulit. Pero ang joker card lang ni Dajong ang lumalabas. Sa kasong ito, kahit anong side ang ilabas ng two-sided card ni Jong-a, hindi na kailangang pumili ulit. Kaya ang posibilidad ng panalo ay hindi na 50/50. Ang tsansa ni Dajong na manalo ay 25% na lang. Sa 10 rounds, halos siguradong matatalo si Dajong. Sa puntong ito, bigla niyang naintindihan at malinaw na nasaktan siya ng husto. Nagalit si Woojin at nangakong ibubunyag ang lahat ng kalahok. Alam ang kapalit ng panloloko kay Dajong. Ang susunod ay ang panahon ng kanilang paghihiganti. Lumapit si Dajong kay Jong-a at nag-alok na maglaro ulit ng hulaan ng baraha. Kung manalo si Dajong, makukuha niya ang kalahati ng boto ni Jong-a. Ibig sabihin, 12 boto. Kung matalo, ibibigay niya kay Jong-a ang 150 million won. Sabi ni Jong-a, pwede siyang tumaya, pero dapat piliin ni Dajong ang barahang joker. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Dajong. Nang makita ito ni Jong-a, lumabas ang panunuya sa kanyang mukha. Sa simula, gaya ng inaasahan niya, muling nanguna ang score. Pero nang manalo siya ng 9 na laro at malapit ng manalo, si Dajong naman ang sunod-sunod na nanalo hanggang sa huli sa isang himalang paraan. Nakabawi siya, at lumabas na lahat pala yun ay isang patibong ni Woojin. Pinagawa niya kay Dajong ng marka na hindi nakikita ng mata pero nararamdaman sa baraha na may dalawang mukha. Sa ganitong paraan, kapag bumunot siya ng baraha, maiiwasan niya ang baraha na may dalawang mukha, at sa bawat bunot niya, joker ang lalabas. Kahit maghinala si Jong-a, ang titingnan lang niya ay ang joker na binunot. Bukod pa rito, nawalan ng pag-iingat si Jong-a dahil sa kalamangan niya kanina. Kahit na nakapag-react pa siya, huli na ang lahat. Ang larong ito ang direktang nagdulot ng pagbabago. Sa resulta ng botohan sa round 7, kalahati ng boto ni Jong-a ay nakuha ni Dajong. Ngayon, magkasabay na naman sila sa panimulang linya. Nagulat din ang lahat nang maalala nila na pwedeng ilipat at ipagbili ang mga boto. Pero hindi ibig sabihin nito na malaki ang kalamangan ni Dajong dahil sa kasunduan ng kooperasyon ng lahat. Sa susunod, hindi pa rin nakakuha ng boto si Dajong. At gaya nga ng inaasahan, sa ika-8 round ng botohan, si Dajong pa rin ang nasa huling pwesto. Dahil walang nagbago,
Ngumiti ng may kumpiyansa si Jong-a. Ang mabait na Chief Jong at ang batang lalaki ay tinitingnan lang siya ng may paghingi ng paumanhin. Pero hindi nila alam na kumilos na ang hari ng panloloko na si Woojin. Walang makakahula sa susunod na mangyayari. Kinaharap ni Da-jong ang kongresista at sinabing gusto niyang gamitin ang natitirang 150 milyon won niya para palitan ng 9 niyang boto. Kaya ang boto ni Da-jong ay magiging 21. Si Jong-a, kahit isama pa ang boto sa round 9 at 10, ay makakakuha lang ng maximum na 21 boto. Kaya magiging tabla si Da-jong at Jong-a. Iniisip ng kongresista na kahit mawalan siya ng 9 na boto, pagkatapos ng 10 rounds, hindi lang mas marami ang boto niya kaysa kay Jong-a. Hindi pa siya matatanggal at makakakuha pa siya ng 150 million won ng libre. Sa huli, masaya siyang pumayag. Pero walang nag-akala na, nang i-anunsyo ang resulta ng botohan sa ika-9 na round, nagulat ang lahat ng naroon. Nakakuha si Da-jong ng 75 boto. Lumalabas na hindi lang siya bumili ng 9 na boto mula sa mambabatas. Nakipagtransaksyon din pala siya sa lahat ng kalahok maliban kay Jong-a. Ang resulta, ang natitirang mga manlalaro ay may tig 21 boto. Gayunpaman, medyo nagulat si Jong-a. Sa nakaraang round, 15 boto lang ang nakuha niya. Dagdag pa ang 3 boto na nakuha niya sa round na ito, dapat ay 18 boto na siya. Hindi niya inaasahan na ibinigay din ni Da-jong ang 3 niyang boto sa kanya. Doon lang napagtanto ni Jong-a na lahat, kasama siya, ay nahulog sa bitag ni Da-jong. Pero agad niyang natuklasan ang butas. Kung makikipagtransaksyon si Da-jong sa 7 pang ibang manlalaro, at bawat isa ay may kahit man lang 150 million won, paano niya mababayaran ang ganoong kalaking halaga? Kaya sinuri niyang mabuti ang kontrata na nagsasabing magbabayad siya bago matapos ang laro. Nagpaliwanag din ang host na kung hindi niya maisa sa katuparan ang kontrata, matatanggal si Da-jong at makukumpiska ang lahat ng premyo sa laro. Habang naghuhulaan ang lahat kung tatakasin ba ni Da-jong ang utang. Sa wakas ay hindi na nagtago si Woojin at umakyat sa entablado. Sabihin niyo sa lahat na magbabayad si Da-jong ayon sa kontrata. Pero sa ngayon, hindi dapat kayo mag-alala tungkol dito. Tingnan nyo ang bilang ng boto sa screen, lahat kayo ay nasa huling pwesto. Kaya sa susunod na huling botohan, kung ayaw nyong matanggal, hanapin nyo si Da-jong na may pinakamaraming boto para bumili ng boto. Kita nyo, siguradong panalo na si Dong. Pero dahil sa determinasyon kong mag-higanti sa mga traidor na ito, hindi sapat na manalo lang. Gagamitin ko ang talino ko para pigain kayo. Lahat ng narito, pagbabayaran nila to ng mahal. Sa una, medyo hindi masaya ang mga kalahok, pero ang pinakamasama, matatanggal sila. At least, mananatili sa kanila ang 300 milyong won na pera sa laro. Ipinaalala ni Woojin sa kanila na kung matanggal sila sa kalagitnaan, kailangan nilang isauli ang lahat ng premyo sa laro. Hindi pumayag ang gangster at sinabing hindi nila makukuha ang pera niya. Sinong makakabawi nito? Pagkarinig niya ni Woojin, ngumiti siya. Inimbestigahan niya ang 13 natanggal sa nakaraang round. 5 lang ang nagbalik ng premyo ayon sa patakaran. Kinailangan pang umutang o mangutang sa mataas na interes ng 5 iba, para lang mabayaran ang 3 huli, tapos naglaho. May humulan na tumakas sila. Pakiramdam ni Woojin na maliit ang posibilidad na yun, dahil isa sa mga nawawalang babae, naiwan ang alaga niyang aso sa bahay. Pagkasabi niya, nanindig ang balahibo ng lahat. Saan napunta ang 3 yun? Nagsalita rin ng abogado. Lumapit sa kanya ang nawawalang babae matapos matanggal. Naubos niya ang premyo kaya hindi niya kayang magbayad. Tanungin ng abogado kung pwedeng aidmanda ang organizers, dahil ang pagbabayad na ito ng premyo ay para lang magkaroon ng usapan. Pagkatapos sagutin ng abogado na ang posibilidad na manalo sa kaso ay hindi mataas, palaging naka-off ang telepono niya. Lalong natakot ang mga tao. Hindi nga nagtagal, hindi na kinaya ng assistant ng kongresista at ni Chief Jong ang pressure, kaya't pinuntahan nila si Woojin at Da-jong para sabihin gusto nilang bumili ng boto. Ngayon, nasa panig na tayo ng nagbebenta. Diretso na ito, 50 million won bawat boto. Kailangan bumili ng minimum na 3 boto. Nag-atubili ang dalawa. Sa huli, napilitan pa rin silang magbayad ng 150 milyon para bumili ng 3 boto. Medyo nanghihinayang si Da-jong sa tabi, pero sinabi ni Woojin sa kanya na ito ang presyong dapat bayaran ng mga traidor. Habang mas maraming bumibili, direktang itinaas ni Woojin ng presyo ng 80 million won bawat boto. May bumili na kanina, kaya kung hindi bibili ang iba, siguradong matatalo sila.
Sa napakataas na presyong ito, kailangan din nilang magtiis. Nagpakatuso pa ang aktor at nagbenta ng isang boto sa iba sa halagang 40 milyon. Pagkatapos ng transaksyon, napagtanto niya na malamang na siya ang may pinakakaunting boto. Kailangan ko na lang kapal muna ang mukha ko para ubusin ang pera ko sa paglalaro para makabili ng boto kay Dajong. Sa huli, lahat ng mga kalahok ay pinahirapan ni Woojin. May ilan pang ang nag-isip na kulang pa ang binili nilang boto, kaya bumili pa sila kahit may isa pang pagkakataon ang mga kalahok na bumoto. Pero pumirma na sila ng kasunduan na magboto sa isa't isa. Hindi na nila yun pwedeng day-in. Ang tanging variable ay kung ilang boto ang ibebenta ni Dajong sa kanila. Sa madaling salita, si Dajong ang magdedesisyon kung sino ang matatanggal. Mabilis natapos ang huling botohan. Sinimulan ng i-anunsyo ng host ang bilang ng mga boto. Sa huli, si Dajong ay may natitirang 31 boto kaya siya ang namumuna. Mayroong 7 taong nagtabla sa pangalawang pwesto na nakakuha ng 30 boto. Sila rin ay maaaring umakyat ng maayos. Ang huling taong makakakuha ng 29 na boto lamang ang matatanggal. Ang mga taong nakasiguradong makakakuha ng 30 boto ay naghiyawan sa tuwa. Ngayon, si Jong-a at si Chief Jong na lang ang hindi pa nakakaalam ng bilang ng boto. Ilang beses nang niloko ni Jong-a si Dajong, alam niyang wala na siyang gaanong pag-asa. Hindi maiwasang medyo madismaya. Sino ang mag-aakalang nang inanunsyo ang resulta? Si Jong-a ay nakakuha ng 30 boto. Ang huling taong natanggal ay si Chief Jong. Ang lalaking ito ay nanghihina araw-araw dahil sa pag-o-overtime sa kumpanya. Walang oras para maglibang, walang oras para sa pamilya. Dahil nagkasakit ang kanyang ina at kinailangang ma-hospital, pumunta siya sa ospital para bisitahin ito kaya hindi siya nakapag-overtime. Sa huli, walang awang sinibak siya ng kumpanya. Ngayon, hirap na hirap siyang makapasok sa ikatlong round ng laro ng panloloko. Sa huli, natalo pa rin siya ng mabait na babaeng ito sa harap niya. Sinong nagsabing hindi madaling umiyak ang mga lalaki? Napaka-unfair ng lipunang ito sa kanya. Sa pagkakataong ito, tumayo si Dajong nang lahat ay piniling magtraidor. Si Chief Jong lang ang naglakas loob na paalalahanan siya. Ang dahilan kung bakit pinili niya si Chief Jong ay para suklian siya. Kumita siya ng napakalaking bonus sa round na ito. Nagdesisyon siyang kunin ang isang bahagi para tulungan si Chief Jong. Para bayaran ang lahat ng utang niya sa pagpapagamot sa kanyang ina. Para sa susunod na buhay niya, makakapag-focus na siya sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Sa puntong ito, inanunsyo ng host na si Dajong ay nakakuha ng kabuuang 2.7 bilyong won na bonus. Ibawas ang ibinayad para sa utang ni Chief Jong. Nasa 700 milyon na lang, tapos naging 2 bilyon. Sa pagkakataong ito, gumawa si Dajong ng nakakagulat na desisyon. Balak niyang hatiin ng pantay-pantay ang natitirang pera sa mga manlalaro sa arena. Sa ganitong paraan, mababawi rin nila ang kanilang pagkalugi sa laro. Nagulat ang lahat nang marinig ito at hindi nila maintindihan kung bakit ginawa iyon ni Dajong. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Dajong ang nasa puso niya. Ang programang ito ba ay talagang panloloko lang sa isa't isa? Palagi siyang naniniwala na ang mga tao ay maaaring magtiwala sa isa't isa at taos pusong magtulungan. Si Chief Jong ang pinaka-naantig. Labis akong nagsisisi na nakipagsabuatan ako sa inyo para magsinungaling. Nang marinig ito ni Dajong, nagpakita rin ng pagsisisi ang ibang mga kalahok. Sa wakas, natapos ng maayos ang ikatlong round ng laro ng panlilinlang. Ang 3 araw na bakasyon ay nakatulong sa lahat na makabalik sa normal na buhay. Dinala ni Woojin si Dajong sa puntod ng kanyang ina. Muling naalala ang mga sinabi ng kanyang ina. Bago siya pumanaw, mali ba talagang magtiwala sa isa't isa? Ang parehong mga salita na iyon ay narinig din ni Woojin mula kay Dajong nang makalaya siya sa kulungan. Para suportahan mo si Dajong. Lumipas ang 3 araw, magsisimula na ang ika-4 na round ng laro ng panlilinlang. Ipinaliwanag ng host ang mga detalye ng mga panuntunan. 9 na contestants ang lalahok sa 3 eleksyon. Ang mahahalal na hari sa bawat pagkakataon ay may karapatang maglaan ng premyo ng laro at magtalaga ng matatanggal. Ang unang hakbang ng laro ay sa loob ng 24 na oras. Pipili ang mga contestants ng mga kandidato para tumakbo. Ang kondisyon ng hari ay dapat ang kandidato ay hindi kasali sa mga kalahok. Agad na naunawaan ng mga kalahok na ang kandidato ay dapat galing sa pinakamalapit nilang kaanak. Sa gayon, hindi lang sila makakakuha ng mas maraming premyo, maiiwasan din nilang matanggal ang kalahok. Iminungkahi ni Dajong na magtulungan silang pumili ng isang kandidato. Pero napaka-inosente pa rin ng ideyang ito. Ang round na ito ay isang uri ng kampanya. Agad na napagtanto ng mambabatas na si Woojin na may kalamangan siya at nagbalak na maghanap ng sarili niyang kandidato. Bukod pa rito, makasarili siya.
Tiyak na hindi rin papayag na hatiin ang kita sa lahat. Ang 6 na natitirang tao, sina Woojin at Dajong ay nagkakaisa pa rin, at nagpas siyang magkasamang maghalal ng isang kandidato. Sa huli, iminungkahi ni Woojin na si Cho Dalgo ang humawak sa posisyong ito. Ang kongresista, tulad ng inaasahan, ay nag-isang dibdib. Lumapit siya sa kanyang superior, si Kongresista Park. Ang kanyang maraming taong karanasan sa kampanya ay maaaring makatulong sa kanya na magkaroon ng malaking kalamangan sa larong ito. Sa pagkakataong ito, tumayo si Jong-a at sinabing gusto rin niyang pumili ng isang kandidato. Medyo nakakalito sa lahat. Wala nang ibang tao doon, sino kaya ang pipiliin niya? Nakita na lang si Jong-a na dumiretso sa tabi ng host. Sinabi niyang ang taong gusto niyang piliin ay siya. Ang lahat ng naruroon, kasama na ang host, ay natigilan. Pwede pala yun, sa totoo lang, ito rin ay dahil sinadya itong isinaayos ng organizers para makakuha ng atensyon, lalo na para sa host na matagal nang hindi gusto. Naniniwala ang direktor ng istasyon na hindi lamang ito lilikha ng isang malakas na kalaban para sa si Woojin. Kaya niyang tanggalan ng pwesto si Do-young bilang host, pero si Jong-a, talagang walang awa. Nakipagkasundo sa direktor ng istasyon, tapos kinuntsaba si Do-young para sumali sa laro. Karamihan sa mga kalahok ay tumutol, pero hindi inaasahan na susuportahan ni Woojin. Ayon sa kanya, bilang tagaplano ng laro, tiyak na may mas malalim na pakay si Do-young. Imbes na hayaan siyang tumayo sa itaas at tumingin pababa, mas mabuting hilahin siya pababa para makipagkumpitensya. Pero hindi maintindihan ng iba ang ganitong pag-iisip. Ang maliit na alyansang nabuo, muling nagkawatak-watak. Ang mabait na si Dajong ay hindi papayag na manood lang. Kusang loob siyang lumapit para magpaliwanag. Pero sayang, walang pumayag. Nagtiwala sila kay Dajong, pero hindi sila kampante sa manlolokong si Woojin. Kaya si Do-young ang naging kandidato para sa pagiging hari. Ang trabaho bilang host ay pansamantalang ginampanan ng direktor ng istasyon. Opisyal nang nagsimula ang ika-4 na round ng laro ng panloloko. 9 na kalahok ang sumali bilang mga botante. Pumili ng hari sa 3 kandidato. Katulad sa totoong buhay, bago bumoto, maaaring ay pangako ng kandidato sa mga botante kung paano hahatiin ang pera sa lahat. Sa madaling salita, gumamit ng praktikal na benepisyo para mangampanya. Sa kabuuan, 3 round ng botohan, ang may pinakamataas na boto sa bawat round ang magiging hari. Ang napili ay dapat tuparin ang naunang pangako, magbahagi ng premyo sa mga botante at magtalaga ng aalisin. Ang hari ng round 1 at 2 ay maaaring magtalaga ng isang contestant na aalisin. Kung hindi ako susuportahan, ang hari ng ikatlong round ay maaaring magtalaga ng kahit anong 2 kandidato. Pero ang dapat tandaan ay, ang kandidato sa 3 round ng labanan ay magkakaroon ng pagkakataong magbigay ng huwad na pangako. Ibig sabihin, pagkatapos mapili bilang hari, hindi na kailangang tuparin ang pangako. Ang premyo sa larong ito ay gintong barya. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 10 milyong gintong barya na hinati sa 2 bahagi. Bawat kandidato ay may 100 milyong gintong barya na nakalagay sa personal na safe. At ang hari lamang ang may access at kontrol dito. 900 milyon na gintong barya sa kaban ng bayan, narito para tuparin ang pangako. Mabilis na natuklasan ni Woojin ang susi sa larong ito. Ito ay kung paano ginagamit ng mga kandidato ang mga pangako, totoo man o hindi, para maparamdam sa mga botante na makakakuha sila ng pinakamataas na benepisyo. At dahil doon, ibibigay nila ang kanilang mahalagang boto. Sa kabilang banda, ibinuod ni Dajong, walang iba kundi ang lumikha ng tiwala sa mga botante. Lubos na sumang-ayon si Woojin dito at gumawa ng plano para makialam, para gamitin ang mga huwad na pangako sa unang round pa lang ng botohan. Sa puntong iyon, maniniwala ang lahat na ang 2 pangako ay totoo. Mabilis na nagsimula ang unang round ng kampanya. Ang unang kandidatong umakyat sa entablado ay si Congressman Park. Sa pagkakataong ito, pinili niya ang totoong pangako. Kung ako raw ay mahalal na presidente, ibabahagi ko ang pera sa kaban ng bayan sa lahat, 100 milyon bawat isa. Pagkatapos, ang pangalawang kandidato, si Do-young, ay umakyat sa entablado, maingat na pinindot ang totoo o hindi totoo, at nagsimulang magbigay ng pangako. Kung ako raw ay mahalal na presidente, ibibigay ko sa bawat isa ang 900 milyon. Pero pagkasabi niya noon, inisip agad ng lahat na iyon ay isang huwad na pangako. Dahil sa kaban ng bayan ay mayroon lamang 900 milyon, ang pangako ng ikatlong kandidato na si Do-young ay nakakaintriga. Una, kokolektahin ko ang 100 milyong buwis mula sa bawat botante, at ibabahagi ko ang lahat sa mga sumusuporta sa akin. Pagkatapos mangako ng 3 kandidato, magsisimula na ang survey sa opinyon ng publiko. Ang pula, dilaw,
at berdeng button na pinipindot ng mga botante ay kumakatawan sa tatlong kandidato na sinusuportahan. Kung pipiliin ang puti, ibig sabihin ay neutral. Pagkatapos, ang tatlong kandidato ay maaaring umasa sa resulta ng survey para sa kanilang pangangampanya, mga botante, pero kailangan nilang magbayad ng lobbying fee sa isa't isa sa mga kandidato maliban kina Dajong at Woo Jin. Malinaw na sumusuporta kay Dalgo, si Jong-a naman kay Do-young. Maliban sa mag-asawang mambabatas na ito, ang iba ay nananatiling neutral. Wala silang ibang gusto kundi maghintay ng tamang pagkakataon para makakuha ng mas maraming benepisyo. Malinaw na gustong sumuko ng grupo ni Woo Jin sa unang round. Dahil malinaw sa lahat ang mga huwad na pangako ni Cho Dalgo, natural lang na hindi nila siya iboboto. Pinapanta ni Do-young si Jong-a para sa pribadong lobbying. Sa bawat kailangan kong magbayad ng 10 milyon, si Congressman Park lang ang pinakamapagbigay. Tipunin ang lahat ng botante para sa sama-samang paglobby. Magkakahalaga ito ng 50 million won para mas maging epektibo. Inimbitahan pa niya ang isang magaling magsalitang shaman para tumulong. Pagkatapos bumulong ng shaman, opisyal nang nagsimula ang botohan. Pumasok ang lahat ng kandidato sa tent para pirmahan ang balota at pagkatapos ay ihulog sa ballot box. Nakakagulat ang resulta. Walang botong nakuha si Cho Dalgo, nakakuha si Director Do-young ng 7 boto. Para maging hari ng round na ito, siya lang ang may karapatang magbukas ng kaban at simulan ang pagbabayad ng mga pangako mula sa bawat botanteng sumuporta. Kukuha siya ng 100 milyon at ilalagay sa kaban, pagkatapos, lahat ng pera sa kaban ay ibabalik sa kanila. Kung pipiliin niya ng tama ang mga pangako, ang mga bumoto sa kanya ay makakatanggap ng 200 milyong bonus. Ang susunod ay ang hari na magtatalaga ng tatanggalin sa mga botanteng hindi sumuporta sa kanya. Para maiwasan ang pagkatanggol, pinili rin ni Woo Jin at Dajong si Director Do-young. Ang shaman at ang katulong ni Congressman Park lang ang bumoto para kay Congressman Park. Nanganganib ng ma-eliminate. Sa huli, inalis ni Director Do-young ang madaldal na shaman. Sabik na binuksan ng mga natitirang manlalaro ang kanilang mga personal na vault para tingnan ang bonus. Nakakadismaya ang resulta dahil peke ang pangako ni Director Do-young sa pagkakataong ito. Walang natanggap na kahit isang shoe ang mga taga-suporta. Nawalan pa sila ng 100 milyong gold. Napakatalino ni Director Do-young. Ano kaya ang binabalak niya? Hindi ba niya alam na sa paggawa nito, magiging passive siya sa susunod na 2 round ng botohan? Sigurado akong hindi lang yan. Mayroon pa siyang sikretong baraha. Paano kaya ito haharapin ng karibal niyang si Woo Jin? Abangan natin ang mabilisang pagsisimula ng ikalawang round ng kampanya. Una, magsisimula ng mangampanya ang tatlong kandidato. Ang unang kandidato, si Congressman Park, nangako siyang kokolektahin niya ang 100 milyong won mula sa bawat botante. Pagkatapos, ay dadagdag niya ang lahat ng pera sa treasury at hahatiin sa mga botante. Pareho ito sa pangako ni Director Do-young noong nakaraang round, kaya hindi may iwasang ang paghamak kay Cho Dalgo. Pangalawa, ay tila totoo, nangakong ibabahagi ang lahat ng pera sa kaban sa kanyang mga taga-suporta. Sa huli, ang pangako ni Direktor Do-young ay muling nagdulot ng sorpresa. Ibabahagi ko ang pera sa kaban ng pantay-pantay sa unang 3 bumoto sa akin. Kung sa 3 lang ibabahagi, ang mga botante na sumusuporta sa kanya ay tatanggap ng hindi bababa sa 600 milyon o higit pa. Sa huli, idinagdag niya sa susunod na survey ng opinyon. Ang unang 3 neutral na botante na sumusuporta sa kanya ay tatanggap din. Pagkasabi niya noon, hindi na mapakali si Jong-a dahil pinili na niyang suportahan si Direktor Do-young noon pa man. Kaya hindi siya makakakuha ng 600 milyon na ipinangako pagkatapos marinig ang lahat. Ang mga neutral ay hindi nag-atubiling piliin si Direktor Do-young. Sa survey, medyo nahuli sa pag-react ang lalaking nakasalamin. Napansin niyang 3 na ang pumili kay Direktor Do-young, kaya napilitan siyang pumili ng neutral ulit. Sa pagkakataong ito, nataranta si Dajong. Nakakuha na naman si Direktor Do-young ng 3 taga-suporta. Dagdag pa ang tapat niyang taga-suporta na si Jong-a, makakakuha siya ng 4 na boto at panalo na siya. Dahil 8 na lang ang botante, pero hindi natataranta si Woo Jin. Napansin niya na hindi sinusuportahan ni Jong-a si Direktor Do-young sa pagkakataong ito, at nananatiling neutral. Lumabas na galit pa rin siya kay Direktor Do-young, dahil hindi siya binigyan ng pera. 3 tao ang pumili na suportahan si Direktor Do-young. Sa simula, akala niya panalo na siya. Hindi niya inaasahan na magtataksil si Jong-a sa pagkakataong ito,
kaya medyo nataranta rin siya. Agad na nagpadala si Direktor Do Young ng abogado para babalaan si Jong-a. Ang kapalit ng pagtataksil sa kanya ay magiging napakasama. Pero hindi man lang pinansin ni Jong-a ang banta. Sa halip, nagkaroon pa siya ng mas matapang na ideya. Kung makikipagtulungan siya sa kanilang tatlo para bumuo ng alyansa, magiging susi ito para maimpluwensyahan ang resulta ng eleksyon. Sa oras na iyon, makakatanggap siya ng mas malaking gantimpala. Hindi rin nagpatalo si Dajong dahil sa malapit niyang relasyon sa lalaking nakasalamin. Nagtagumpay siyang hikayatin ito na kumampi sa kanya. Si Park, kahit walang utak, magaling naman sumakay sa oportunidad. Agad siyang nakipag-usap sa bagong grupo ni Jong-a. Sa huli, pumayag siya sa kondisyon nila. Iyon ay ang paghahati ng pondo sa natitirang 2 round at ang pagpili ng matatanggal. Si Jong-a ang magdedesisyon. Nakita rin ni Woojin ang sitwasyon. May ibinulong siya kay Cho Dalgo, at nakita niya na dumiretso ito sa bagong grupo at nagsimulang magbitaw ng masasakit na salita. Mainitan talaga ang ulo ng gangster na yun. Agad na sumugod para makipag-away sa kanya. Kaya ang resulta, pareho silang dinala ng mga staff sa madilim na silid para magpaliwanag hanggang sa magsimula ang ikalawang round ng pagboto. Nakita ni Artist Park na lumayo sila, nag-alala na baka traidorin sila ng gangster, kaya nakaisip na naman siya ng isang tusong paraan. Nakita lang ang 3 natitirang tao sa grupo at ang assistant. Pagkatapos bumoto, pinalibutan nila ang tolda. Ginagamit nila ito para punan ang mga balota. Hindi makapasok ang ibang tao. Pinaalalahanan ng host ang ibang mga botante na huwag gumamit ng dahas para sumugod. Si Dajong ay lubos na nataranta. Hindi niya akalain na magagawa nila iyon. Si Congressman Park, dahil sa pagmamayabang, ay nag-iisip na panalo na siya. Ang nakakagulat, ang taong gusto niyang alisin ay ang gangster. Nilabag niya ang batas para alisin ang bagay na ito na nagdudulot ng gulo. Sa ikatlong round ng botohan, siguradong panalo pa rin siya sa 4 na taong sumusuporta sa kanya. Nagalit ang gangster nang marinig niya ito, pero wala siyang magawa. Pero tumayo si Woojin at lumapit sa aktor at itinaas ang kanyang kamay. Nang makita ito ng aktor, binitawan niya ang kanyang kasama at nakipag-apir sa kanya. Lumabas na kampi kay Woojin ang aktor nang hayaan niya si Dalgo at ang gangster na mag-away. Ikaw na nakasalamin, isingit mo agad sa aktor ang isang papel. Nakalagay doon ang mensahe ni Woojin para hikayatin siya. Sa 2 natitirang pangako ni Artist Park, tiyak na isa doon ay peke, kaya maaapektuhan ang benepisyo ng aktor. At sa huling laban ng kampanya, kailangan lang ng kongresista ang 3 sa grupo. May 1 per 4 na posibilidad na mapabayaan ang aktor. Mas mabuti pang sumama kay Woojin, kung saan 2 na lang ang totoong pangako. Ito ang susi para baligtarin ang sitwasyon. Sa huli, nahikayat si aktor ni Woojin. May isa pa na nakumbinsi ng parehong dahilan. Iyon ay ang gangster na nakakulong kasama ni Cho Dalgo sa madilim na silid. Inanunsyo ang huling resulta ng botohan. Ang kandidato na si Cho Dalgo ay naging hari sa botong 5 laban sa 3. Pagkatapos, agad siyang pumasok sa treasury. Naghanda para hatiin ang pera sa mga sumuporta sa kanya ayon sa pangako. Nang buksan ng lalaking ito ang pinto ng treasury, natuklasan niyang ang 1.8 bilyong gintong pera sa loob ay nawala. Hindi ito basta lumipad, natigilan siya at agad na ibinalita sa lahat. Lahat sila ay naguluhan. Hindi ko alam kung saan napunta ang pera sa kaban. Pagkatapos manalo ni Do Young sa unang round, walang ni isang sentimo ang natanggap ang mga taga-suporta niya. Malinaw na isang huwad na pangako, kaya dapat nasa kaban pa rin ang pera. Sa puntong ito, may naisip siyang isang posibilidad. Iyon ay si Do Young. Lihim niyang hinati ang lahat ng pera sa isang tao. Dahil sa pangako niya, sinabi lang niya na hahatiin niya ang pera sa mga taga-suporta. Hindi niya sinabi na hahatiin ng pantay. Sigurado na si Woojin na totoo ang pangako ni Do Young sa unang round, at ang pera sa kaban ay nasa loob ng safe. Kung sino man ang may hawak ng pera, ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin ang pera. Kung hindi, matatanggal si Dalgo dahil hindi niya matutupad ang pangako niya. Sinuri ni Woojin ang bawat safe ng mga kakampi niya. Nang matuklasan niyang walang laman ang lahat, napagpasyahan niyang nasa abogado o kay Jong-a sa kabilang panig ang pera. Kailangan lang niyang hanapin ang may hawak ng pera at gamitin ang kapangyarihan ng hari para tanggalin siya, at babalik sa treasury ang pera sa mga safe. Pero siguradong hindi papayag ang 2 iyon na buksan ang safe para suriin ni Woojin. Kaya kinailangan niyang gumamit ng maliit na daya. Dumiretso si Woojin kay Jong-a at ipinakita sa kanya ang isang papel. Kung nasa iyo ang pera, aalisin kita agad. Kung wala sa iyo, isulat mo sa lupa. Nang makita iyon ni Jong-a,
hindi siya nag-atubili at umupo para isulat ang pera. Gaya nga ng inaasahan, wala sa kanya dahil sinadya ni Woojin na harangan siya. Sa pananaw ng abogadong nakatayo sa tabi, mukhang binubuksan ni Jong-a ang kanyang personal na safe para kay Woojin para suriin, kaya nataranta ng husto ang abogado. Pero hindi pa rin sigurado si Woojin kung nagsisinungaling si Jong-a o hindi, kaya ginamit niya ulit ang parehong paraan para subukan ng abogado. Takot na matanggal ang abogado kaya lumuhad siya at inamin na nasa kanya ang pera at nagmakaawa kay Woojin. Napatawarin siya, pero sa puntong ito, nakuha na ni Woojin ang sagot na gusto niya, kaya wala na siyang pakialam kung mabubuhay pa ba ito. Kaya sa huli, ang abogado ang naging eliminated sa round na ito. Sa ngayon, 7 na lang ang natitirang kandidato, at mukhang malaki ang lamang ng kampo ni Woojin, dahil ginamit na ni Do-young ang tunay na pangako sa nakaraang round. Siguradong pekeng pangako ang gagamitin sa huling round, at ginamit na ng kampo ni Woojin ang pekeng pangako. Ang huling round ang tiyak na tunay na pangako. Gayunpaman, hindi lubusang nabigo si Do-young, kahit man lang pagkatapos makitang walang pera sa treasury. Sa round 2, napagtanto ni Jong-a ang pangako ni Do-young. Nahatiin ang pera sa treasury sa unang 3 tao. Ang pagsuporta sa kanya ay hindi nangangahulugang isang tabi si Jong-a, kaya't makapalang mukha niyang bumalik sa kampo ni Do-young. Ang susunod ay ang mahalagang bahagi ng laro. Idineklara ng host na nagsisimula na ang huling round ng botohan. Ang mananalo sa pagkakataong ito ay makakapag-alis ng 2 kandidato, o kaya naman, 3 kandidato. Agad na nagsimula ang kampanya. Sa pagkakataong ito, muling ginulat ng senador ang lahat ng ipahayag niya. Naaalis na siya sa pagiging kandidato. Pagkatapos, bumaling siya para suportahan ang isa sa 2 natitirang kandidato. Sa totoo lang, halata naman na gusto niyang samantalahin ang pagiging assistant ng senador para kumita. Sa huli, nakakuha siya ng malaking bonus. Ito ang karaniwang ginagawa ng mga politiko. Kung alam mong hindi mo kaya, ay maximize mo ang benepisyo. Pero ang paraang ito ay nagdulot din ng pagkadismaya sa mga assistant ng kongresista. Ipinangako pa rin ni Cho Dalgo, gaya ng dati, nahahatiin ng pantay ang pera sa kaban ng bayan para sa mga taga-suporta. Pagkatapos, si Do-young naman, ang pangako niya ay muling nagdulot ng sorpresa. Kung manalo siya, lahat ng susunod ay pagdedesisyonan ng mga botanteng sumusuporta sa kanya. Sa survey, maliban kay Jong-a na malinaw na piniling suportahan si Do-young, sina Woojin, Da-jong, at ang nakasalamin ay sumuporta kay Cho Dalgo, ang 3 pa ay muling piniling maging neutral. Naiintindihan ni Woojin na gusto lang ng mga sakim na ito na makatanggap ng dagdag na bayad. Kumilos, pero nagbibigay din ito ng pagkakataon kay Do-young na sumalakay. Ngayon, siya mismo ang humarap para mangumbinsi. Noong una, parang walang pakialam ang mga tao sa kanya, pero hindi nila mapigilan si Do-young sa paninira kay Woojin. Sabi niya, noong nakaraang 2nd round ng eleksyon, sinuri lang daw ni Woojin ang mga safe ng iba, pero hindi niya binuksan ang sarili niyang safe. Napaisip ang mga tao at parang may punto nga siya, kaya nagsimula na naman silang mag-alinlangan. Agad napansin ni Woojin na may mali, nang magtataas na sana siya ng kamay para mag-request ng presentasyon ng grupo. Hindi niya inaasahan na si Do-young ang kikilos at magre-request ng presentasyon ng grupo. Sa puntong ito, pinaalalahanan ng host na wala ng gaanong oras. Magsisimula na ang botohan pagkatapos ni Do-young. Pagkatapos ng isang talumpating tila sinsero, tuluyang napunta sa depensibo si Woojin. Alam niyang hindi na siya pwedeng magpatuloy ng ganito, kaya itinaas niya ang kamay niya para putulin ang talumpati ni Do-young. At sinabing kaya niyang buksan ang kanyang personal na safe para patunayan ang kanyang kalinisan. Pero agad tumanggi si Do-young. Kung manalo si Woojin, papayag siya sa hindi makatwirang hiling nito. Ang laro ay napakasimple. Hulaan ang mukha ng barya. Ang magtatapon ng barya ay magsasabi kung ulo o krus ang barya. Ang kabilang panig ang huhusga kung nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling ang nagtapon ng barya. Kung tama ang sagot, makakakuha ng 1 puntos. Kung mali, ang kabilang panig ang makakakuha ng 1 puntos. Ang unang makaabot ng 7 puntos ang mananalo sa laro. Si Woojin ay binyansagang human lie detector. Kumpiyansa sa larong ito kaya agad na pumayag. Madali niyang mahuhusgahan kung si Do-young ay nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling sa pamamagitan ng maliliit na ekspresyon sa mukha ni Do-young. Mabilis na nakakuha ng 6 na puntos, pero sa ika-7 game, parang nagbago si Do-young. Dati, sinasadya kong magpatalo sa iyo. Ngayon, nalinlang na niya si Woojin. Pagkatapos, lalong naging kakaiba ang sitwasyon. Sunod-sunod na nanalo si Do-young hanggang sa pantayan ng score. Sa puntong ito, nakumpirma ni Woojin na lahat ng maliliit na ekspresyon ni Do-young dati ay para lamang linlangin siya.
Sa huling game na importante, nagdesisyon si Woojin na huwag na siyang tingnan at sumugal na lang sa swerte. Sa kasamaang palad, hindi siya sinwerte ngayon. Sa huli, natalo si Woojin sa laro, na ikinagulat ng lahat ng naroon. Natigilan din si Woojin, kaya lalong nagsalita si Doyoung. Sinabi niya sa lahat na hindi raw katulad ng sabi-sabi si Woojin. Madali raw mahulaan ang katotohanan, kaya hindi na nakakagulat ang resulta. Itinago ni Doyoung ang kanyang galing at sa huli, nanalo sa ikatlong round ng botohan. Lalong naghiyawan sa tuwa ang mga taga-suporta niya, dahil nangangahulugan ito ng malaking bonus. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Doyoung ay biglang nagpababa ng kanilang kalooban, dahil ang pangako niya sa round na ito ay peke. Ibig sabihin, sa huli, kung paano ipapamahagi ang bonus, at kung sino ang aalisin ay siya pa rin ang magdedesisyon. Si Doyoung ang magpapas siya, ngunit siya pa rin ang organizer para hikayatin ang mga kalahok. Sa huli, hahatiin sa bawat taong sumuporta sa kanya ang 600 milyon. Siyempre, maliban kay Jong-a, ito ang parusa sa pagtataksil niya sa kanya. Tapos, nagsimula na siyang magturo kung sino ang aalis. Ang unang pinili ni Doyoung ay si Kandidato Park. Ang pangalawa ay ang katulong ng kongresista. Tapos ginaya niya si Dajung. Sinabi niyang kukuha siya ng 900 milyon bilang kabayaran. Sa larong ito, dismayado ang katulong ng kongresista sa kanyang boss na si Kongresista Park. Sinabi niyang gagamitin niya ang pera para kalabanin si Kongresista Park para sumali sa eleksyon ng mayor sa susunod na taon. Pagkatapos, inanunsyo ng host ang round ng laro ng panloloko. Naging maganda ang kinalabasan nito. Masasabing talo ng husto si Woojin. Buti na lang at nariyan si Dajung at si Dalgo para aliwin siya. Dahil dito, mas gaman ang pakiramdam niya. Naiintindihan niyang talo siya ngayon dahil sa pagiging kampante. Hindi niya inaasahang kaya palang kontrolin ni Doyoung ang mga ganitong klaseng ekspresyon sa buong mundo. Bibilang lang din sa mga daliri. Agad niyang sinabihan ang kanyang magandang kaibigan na hanapin ang impormasyon ni Doyoung. Hindi niya inaasahang lumaki pala siya sa Amerika at pagkatapos ay sumunod. Natuklasan na naman na peke ang address na isinulat ni Doyoung. Dahil wala talagang lugar na ganoon sa Amerika. Nagkataon namang may isang sikat na psychological experiment sa Amerika. Nakapangalan ng lugar na iyon. Nararamdaman ni Woojin na siguradong may koneksyon ang dalawa. Kaya naman, sinimulan niyang seryosohin si Doyoung mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kasama ang naunang kwento, hindi lang sobrang talino si Doyoung. Siya ang nagpasimula ng larong panloloko, at may tinatago pa siyang malaking sabuatan. Tila may malapit na koneksyon din siya sa pagkawala ng ina ni Woojin. Si Woojin din ay palihim na nag-iimbestiga kung sa mga susunod na laban. Anong mga alitan ang lilikhaing dalawang pinakamalakas na hari na ito? Ang susunod na round ng laro ay kawili-wili. May kabuuang 8 manlalaro na hinati sa dalawang grupo. Kailangang mabawi ang 500 milyon na nakatago sa kalabang grupo sa loob ng 24 na oras. Sa bawat pagkakataon, maaari lamang kunin ang maximum na 100 milyon at kailangang dumaan sa pagsusuri ng tagasuri ng kalabang grupo sa gitna. Tanging kapag nakapasa sa pagsusuri, saka lamang madadala ang pera pabalik. Madali lang ang paraan ng pagsusuri. Ang tagasuri ang magpapasya kung ititigil o papayagan. Kung papayagan, ang panig na kumukuha ng pera ay maaaring dalhin ang pera pabalik. Magiging maayos ang lahat kung hihinto ang taga-inspeksyon. Kailangan hulaan ang halaga ng perang kinuha ng kalaban. Kung ang halagang nahulaan ay katumbas o mas malaki sa halagang kinuha, nabigo ang paglipat ng pera ng kumuha, mapupunta sa taga-inspeksyon ang pera. Pero kung walang pera sa kahon, o kung mas mababa ang halagang sinabi ng taga-inspeksyon sa halagang kinuha, nagtagumpay ang paglipat ng pera ng kumuha. Hindi lang mapupunta sa iyo ang perang nakuha, makakatanggap ka pa ng dagdag na kalahati ng halaga na sinasabi ng tagasuri bilang kabayaran. Kaya hindi ba dapat mas malaki ang sabihin ng tagasuri na halaga? Parehong may panganib na mawalan ng pera ang magkabilang panig. Bawat koponan ay may fourth na tao na magpapalit-palit bilang kukuha ng pera at tagasuri. Sa kabuuang 30 round, kung ang pera na nakatago sa kalabang kampo ay hindi makuha lahat, ang natitirang pera ay mapupunta sa kalabang kampo. Sa huli, kung sino ang may mas malaking kabuuang halaga ng pera ang mananalo. Bawat kalahok ay may bank card na may lamang 500 milyon. Pagkatapos ng laro, manalo man o matalo, ang pera roon ay mapupunta sa mga kalahok. Bago magsimula ang laban, pinag-uusapan ng dalawang team ang kanilang estratehiya. Sa loob ng kwarto, may salaming bintana kung saan makikita ng magkabilang panig ang sitwasyon ng isa't isa. Ngayon ang ikalimang round ng laro ng panloloko. Ang mananalong team ay papasok sa finals. Dajung, mabait ka, kaya kayong lahat, dahil ito ay laban ng panggrupo,
Kailangan ninyong magtiwala sa isa't isa. Hindi inaasahan, agad na binuhusan ni Dalgo ng malamig na tubig. Si Jong-a, na gustong magtraidor, ay hindi dapat ituring na kasama. Dati, kampi siya sa kalaban, kay Do-young. Hindi ko alam kung bakit nang pumili si Do-young ng kakampi para sa round na ito. Hindi niya pinili si Jong-a, kundi yung nakasalamin na parang magkaayos sila ni Da-jong. Kaya may dahilan si Dalgo para maghinalang, especially iya si Jong-a. Galit na galit si Jong-a at nakipagtalo kay Dalgo. Sa kabilang panig, ang artista at gangster na pinamumunuan ni Direktor Do-young ay nakatayo sa tabi ng bintana, pumapalakpak at naghihiyawan. Nang sa wakas ay tumigil na sa pagtatalo sina Jong-a at Dalgo. Tuwang-tuwa si Da-jong nang sabihin niyang may naisip siyang panalong paraan. Kung sa bawat pagkuha ng pera ay wala, kahit pumayag ang kalaban, hindi sila mawawalan ng pera. Pero kung humiling ang kalaban na itigil, makakatanggap pa rin sila ng bayad pinsala. Tuwang-tuwa si Dalgo nang marinig ito. Buong puso niyang sinuportahan ang plano niya. Nagsimula na ang unang round ng laro. Nagpresenta si Da-jong na maunang maglaro gamit ang tinatawag niyang panalong paraan. Pabiling buy lang siya sa tabi ng ATM na walang kinukuhang kahit isang sentimo. Pagkatapos, binitbit niya ang walang lamang kahon at nagpanggap na nahihirapan siyang pumasok sa inspection room. Ang kanyang kasing pangit na pag-arte ay hindi kayang tingnan ng kanyang mga kakampi, lalo na ang kanyang kalaban na isang aktor. Dahil dito, hindi nagatubili ang kalaban. Sa pagpili ng regalo sa round na ito, parang hindi lugi si Da-jong. Ngunit nasayang ang isang pagkakataon na mag-withdraw ng pera. Agad na napansin ni Jong-a ang kahinaan. Kung hindi sila mag-withdraw ng pera sa bawat pagkakataon, ang kabuoang 2 bilyon ng 4 na tao ay automatikong mapupunta sa kabilang koponan. Kailangan lang nilang mag-withdraw ng pera ng isang beses para manalo. Sa larong ito, inis na nagtanong si Cho Dalgo kung ano ang dapat nilang gawin. Sobrang kampante si Jong-a na may naisip na siyang paraan. Ang resulta, pareho lang siya kay Da-jong. Walang nakuha ni isang won at nahulaan pa siya ng kalaban. Hindi rin pala siya sigurado. Nagmamagaling lang kanina. Sunod naman si Cho Dalgo. Pareho rin ang ginamit na estratehiya, pero pareho rin ang resulta. Nagsimula nang magpanik ang mga miyembro ng grupo. 3 round na walang pera. Ang kakaibang paraang ito, nahulaan din kaya nila si Woojin na tahimik lang kanina, na tila may binabalak na malaking bagay. Sa susunod na round, magpapalitan ng papel ang 2 panig. Sa pagkakataong ito, ang grupo ni Director Do-young ang magwi-withdraw ng pera at ang grupo ni Woojin ang huhulaan ng pera. Tanging kapag ang halagang tinawag ay mas malaki kaysa sa halaga na winiddraw ng kalaban, saka lang mananalo ng pera. Kung hindi, kailangang bayaran ang kalahati ng halagang tinawag bilang bayad pinsala. Si Cho Dalgo ang unang lumabas sa grupo ni Woojin, nag-atubili sandali, at saka pumili ng regalo. Hindi inaasahan na si John sa kabilang panig ay napakatapang. Naglabas pa ng 100 milyong won. Nagalit si Jong-a at pinagalitan ng husto. Madaling pinayagan ng kalaban na manalo ng 100 milyon. Sa ikalawang round, si Jong-a ang sumalang. Ang kalaban niya ay si Director Do-young na napakatalino. Hindi siya nagmadaling magsimula ng laro. Sa halip ay nakipag-usap muna kay Jong-a. Sigurado si Director Do-young na si Jong-a sa team ni Woojin ay hindi pinagkakatiwalaan. Ang posisyon niya ay medyo mahirap. Lumipas ang 10 minuto bago siya nagsimula ng laro. Sa pagkakataong ito, naguguluhan na si Jong-a at hindi nag-isip bago pumili ng regalo. Muli, mali ang hula niya kaya nanalo si Director Do-young ng 100 milyon. Kaya lalong nagduda sa pagiging especially iya ni Jong-a. Paulit-ulit siyang tinatanong kung ano ang sinabi niya kay Director Do-young. Sa loob ng 10 minuto, pero kumbinsido si Da-jong na hindi magtataksil si Jong-a. Pinayuhan si Cho Dalgo na huwag nang magsalita. Nakita ni Woojin na medyo naiinip na ang mga miyembro ng grupo, kaya nagdesisyon siya na ang sasabak sa round na ito, para magpanggap na artista sa kalabang team para makakuha ng mas maraming bonus. Sinamantala ang pagpunta sa banyo ni Director Do-young at nagdesisyon na sumabak, pero pagdating niya sa inspection room para mag-withdraw ng pera, nakita niya, tinuro ni Woojin yung pera sa lupa. Parang nahulog niya yung pera niya dito. Agad na tiningnan ng artista kung nakasara ng maayos yung kahon niya. Agad na nahulaan ni Woojin na siguradong may pera sa loob ng kahon. Kaya naman, nagdesisyon siya agad na huminto at sinabi yung halagang 100 milyon. Galit na binuksan ng artista yung kahon. At tama nga, nahulaan ni Woojin at nanalo siya sa round na to. Bahagyang umayos na rin sa wakas yung atmosphere sa team ni Woojin. Pero hindi maintindihan ni Jong-a kung bakit 100 milyong yung tinawag ni Woojin. Sumagot si Woojin na swerte lang daw talaga. Ang totoo,
Matagal na niyang naisip ang tumawag ng 100 milyon. Para sa susunod, matakot ang kalaban na mag-withdraw at hindi na magpaka-astig. Kung ikukumpara sa kasiyahan dito, malaking problema ang kinakaharap ng aktor na natalo ng 100 milyon. Labis na hindi nasisiyahan si Director Do Young sa paggawa ng aksyon ng walang pahintulot at hindi pagsunod sa kanyang utos. Para pigilan ng lahat na maulit ito, sa pilitang kinumpiska ni Director Do Young ang mga bank card ng 3 miyembro ng grupo. Ito ang ginagamit para mag-withdraw ng pera kapag naglalaro at para mag-deposit ng bonus. Napakahalaga nito para sa lahat ng manlalaro. Sa madaling salita, nakasalalay na sa kamay ni Director Do Young ang buhay ninyong tatlo. Sa mga nakaraang laro, mas madalas matalo ang team ni Woojin kaysa manalo. Iminungkahi ni Jong-an na bago kumilos, pagdesisyonan muna ng lahat ang plano. Si Woojin ang magdedesisyon sa huli. Nag-aalala si Cho Dal-gu na mapapahamak sila kapag nabunyag ito. Pinagtanggol siya ni Da-jong at sinabing magkakampi silang lahat, kaya dapat magtiwala sila sa isa't isa. Nag-isip si Woojin. Sa huli, pumayag siya sa mungkahi ni Jong-a. Si Cho Dal-gu pa rin ang unang say-silang sa pagkakataong ito. Napagkasunduan ng lahat na mag-withdraw siya ng 100 milyon. Pero hindi nila inaasahan na ang tagasuri ng kalaban ay si Director Do Young. Pagkatapos nilang mag-usap ng ilang pangungusap, parang nababasa ni Director Do Young ang puso niya. Agad niyang ipinatigil at sinabi ang halagang 100 milyon. Sunod naman kay Da Jong-an na maglabas siya ng 55 milyong won. Siguradong hindi nila iyon inaasahan. Pero hindi nila inaasahan na si Do Young pa rin ang tagasuri sa round na ito. At muli niyang nahulaan ng tama ang halagang iwi-withdraw ni Da Jong. Nagulat ang lahat. May kakayahan bang magbasa ng isip ang lalaking ito? Kaya niyang hulaan ng eksakto ang halaga ng pera sa malita. Kahit walang pera sa malita, kaya pa rin niyang gumawa ng tiyak na desisyon. Ang ganitong paghula ng tama ay hindi lang nagpapahirap sa mga miyembro ng kabilang panig, kundi pati na rin sa mga miyembro ng grupo niya. Si Do Young ang laging naglalaro, kaya lahat ng panalo ay napupunta sa kanya. Walang nakukuha ang iba. Nakita ni Woojin na apektado na ang tiwala ng kanyang mga kasamahan. Sa wakas, kumilos siya para wakasan ang pagkakapatas. Sinabi niya sa lahat na may naisip siyang paraan para malutas ito. Sa susunod na pagkuha ng pera, nag-usap ang lahat at nagdesisyon na si Da Jong ang kukuha ng 50 million won bago umalis at binigyan siya ng isang papel na sinabing basahin niya kapag nakuha na ang pera para pigilan ang kakayahan ni Kang na magbasa ng isip. Si Da Jong ay lubos na nagtitiwala sa sinabi niya. Kinuha niya ang pera at pumunta sa inspection. Pagkaupo niya, yumuko siya para hindi makita ni Do Young ang kanyang mga mata. Pero syempre, may iba pang paraan ang kalaban. Sinabi ni Do Young kay Da Jong na ang dahilan kung bakit nagkautang-utang ang kanyang ama at hindi umuuwi ay dahil kay Woojin. Nang marinig ito ni Da Jong, hindi siya makapaniwala. Pero unti-unti siyang kumalma at pinagalitan si Do Young. Hindi niya akalain na para lang manalo sa kompetisyon, gagamit ito ng napakababang paraan para maghasik ng pagkakawatak-watak. Hindi inasahan ni Do Young na ganito ang iisipin ni Da Jong at hindi sinasadyang napindot ang stop button. Sinabi niyang 50 million won ang halaga, pero naglabas si Da Jong ng 100 million won. Sa wakas, nanalo siya sa isang round. Pagkatapos ay binuksan niya ang loudspeaker at sumigaw sa mga miyembro ng grupo ni Do Young, bakit sila nagpapagamit sa iba? Lumaban kayo, tutulungan namin kayo. Galit na galit si Da Jong ngayon, pati si Do Young ay natigilan. Nagtataka si Jong-a at nagtanong, hindi ba't sinabi nating 50 million won? Bakit naging 100 million won na? Hindi sumagot si Woojin at nagtanong pabalik, bakit ka nagtaksil? Pero hindi si Jong-a ang tinatanong niya, kundi si Dal-gu na nakatayo sa tabi. Lumalabas na ng tamaan ni Do Young ang tamang halaga. Nahulaan ni Woojin na may nagtaksil sa grupo nila. Sa pamamagitan ng pagmamasid, natuklasan niya si Dal-gu na nakatayo sa tabi ng bintana. Gumamit siya ng senadoryas ng kamay para magpadala ng signal kay Do Young. Sa nakaraang round, gumamit siya ng papel para sabihan si Da Jong na kumuha pa. Batay sa 50 million won, ito ang huling pagsubok. Ngayon, ang tanging hindi ko maintindihan ay kung bakit piniling magtaksil ni Cho Dal-gu. Talaga siyang nag-aalala kay Da Jong sa ngayon. Unti-unti ring bumigay si Cho Dal-gu at inamin ang totoo. Lumabas na sa unang paghaharap kay Do Young. Nakumbinsi siya ng kalaban. Nangako si Do Young na kung mananalo siya, magbibigay siya kay Da Jong ng malaking halaga para mabayaran niya ang utang ng kanyang ama. At saka, pagkatapos niyang ma-eliminate, hindi na niya kailangang maghirap pa sa laro. Hindi na siya manloloko. Ito talaga ang perpektong solusyon para kay Dal-gu. Bilang resulta,
Nagkasundo silang dalawa matapos maintindihan ni Dajong ang motibo ni Cho Dalgo. Hindi niya siya sinisi. Sa katunayan, nagpasalamat pa siya ng paulit-ulit. Galit na pinagalitan ni Jong si Do-yong natuso. Siguradong may iba pa siyang pakana at hindi niya tutuperin ang pangako niya. Sumang-ayon din si Woojin sa hinala niya. Ngayon lang natauhan si Dalgo at nagsisi sa kanyang pagpapaloko. Nagdesisyon siyang gumanti ng husto kay Do-yong kahit pansamantalang lugi ang grupo ni Woojin. Pero ngayon, puno ng kumpiyansa at nagkakaisa ang lahat. Dagdag pa, napakataas ng IQ ni Woojin. Isang kamanghamanghang pagganti ang malapit ng maganap. May naisip si Woojin na paraan para siguradong manalo. Iyon ay kunin ang pera at itago. Nasa panig pa rin ng kalaban ang perang ito. Kung gustong ilipat sa panig nila, kailangan dumaan sa inspeksyon ng kalaban. Pero kung miyembro ng kalabang panig ang maglilipat ng pera, walang anumang paghihigpit. Ang kailangan na lang gawin ay kung paano sila susuhulan. Ang pagpapadala ng pera sa grupo ni Woojin, pag-usapan ninyo at pagdesisyonan, at si Dajong, na may pinakamaraming koneksyon ang maging taga-kumbinsi. Ang kalaban sa round na ito ay dating kakilala, si Jun, kaya mas magiging madali. Sinabi ni Dajong ang taktika ni Woojin, at nangako na pagkatapos magtagumpay, paghahatian ng lahat ang premyo. Pagkarinig nito, agad na pumayag si Jun. Sa totoo lang, nag-aalinlangan na ang mga miyembro ng grupo ni Do-yong. Matapos nilang isumite ang kanilang mga bank card, bumababa na ang kanilang mga paglabas. Halos lahat ng pera ay pinanalunan ni Do-yong. Sa huli, siya ang magdedesisyon kung magkano ang mapupunta sa bawat isa. Pagkatapos, matagumpay na nagtaksil ang mga gangster sa grupo ni Do-yong at ang aktor. Sabay-sabay silang nagpadala ng senyales na nagaganap ang lahat ayon sa plano. Ngunit sa ngayon, mayroon pa ring isang malaking hadlang. Iyon ay ang mapanlinlang na si Do-yong, kung siya pa rin ang lalaro sa mga susunod na round. Hindi magkakaroon ng pagkakataon ang tatlong traidor na tumulong sa paglipat ng pera. Sa puntong ito, sinabi ni Theo na may paraan siya para malutas si Do-yong. Mag-uumpisa na ang bagong round. Una, kinukuha niya ang mga bank card ng lahat. Tapos, mabilis siyang tumatakbo sa kampo ng kalaban, kinukuha ang lahat ng pera sa mga card, at itinatago ang lahat sa tubo. Pagkatapos, kumakalma lang siya at pumapasok sa examination room. Ang mga ginawa niya kanina ay panimula pa lang. Ngayon na ang oras para ilabas ni Woojin ang malaking atake. Pagkaupo niya, sinasabi niya ang sikretong matagal nang tinatago ni Do-yong. Lumabas na hindi lang siya ulila, kundi pinilit pa siyang sumali sa isang sikretong eksperimento. Kinukulong nila ang mga bata, pinagdududahan at pinagtataksilan nila ang isa't isa. Kung patuloy pang magsisinungaling si Do-yong, ititigil ko ang panlilinlang na laro na inaayos niya. Hindi ba't ito ay pinalaking bersyon ng eksperimento? Noong bata pa tayo, ang hindi malilimutang bangungot ng pagkabata ay muling nabanggit, kaya si Do-yong ay hindi na mapakali. Nagmadali siyang simulan ng laro. Ang resulta ay hindi nakakagulat. Natalo siya ng 100 million won. Hindi lang iyon, pagbalik niya sa war room, nagalit siya. Alam niyang nawalan siya ng kontrol at hindi niya kayang harapin ang susunod na laban. Kaya nagpasya siyang magpahinga muna at pansamantalang hayaan si Jun at ang tatlo pa ang lumaban. Mukhang nagtagumpay ang plano ni Theo. Ang mga sinabi niya noon, hindi pala hula lang kundi resulta ng investigasyon ng babaeng reporter. Gayunpaman, limitado pa rin ang mga dokumentong ito. Pagkatapos, humingi siya ng tulong sa isang magaling na hacker para ipasok nito ang computer ni Do-yong para makakuha ng iba pang impormasyong makakatulong. At hindi binaygo ni Jun ang inaasahan bago magsimula ang round 5. Palihim niyang binigyan si Woojin ng isang USB. Pero hindi pa man niya nakikita, kinailangan na niyang magmadaling simulan ang laban para ipakita ang katapatan at pakalmayan ang loob ng mga tao. Inilabas pa ni Dajong ang tatlong bank card ng grupo ni Woojin at ibinigay sa mga traidor na miyembro ng kalaban para mas aktibo silang makipagtulungan. Kayo-kayo ang maghahalinhinan sa paglalaro at mabilis na sinimulan ang paglilipat ng pera. Ilang 10 bilyong won ba ang cash? Ang mga lalaking adulto na ito ay naghahalinhinan sa paglilipat. Hindi pa natatapos ang ilang biyahe. Buti na lang at nagpakita ng pambihirang lakas ang mga gangster. Direkta nilang ginamit ang mantle para balutin at ilipat ang natitirang pera sa kampo ni Woojin. Samantala, kumuha rin siya ng pera mula sa kampo nila. Sa karaniwang round ng paghula ng pera, nagkakasundo ang dalawang panig na gawin ito para lang may magawa. Gayunpaman,
Ang abnormal na pag-uugaling ito ay agad na napansin ni Do-yong. Napansin niyang sinasamantala niya ang kanyang awtoridad bilang kapitan. Binawi niya ang mga card ng 3 tao kasama ang 3 card na ibinigay sa kanila ng grupo ni Woojin. Gayunpaman, hindi interesado ang mga gangster. Ang pera sa 6 na card na ito ay nakuha na at ang laro ay malapit na matapos. Kahit alam ni Do-yong, wala siyang magagawa. Ngumingiti lang ng may kumpiyansa si Do-yong kahit hindi niya maibalik ang pera. Pero pwede niyang gayahin ang ginawa ni Woojin. Basta suhulan ng isa sa kampo ng kalaban para tumulong sa paglipat ng pera. At si Jong-a, sa grupo ni Woojin, siya ang pinakaangkop na kandidato. Nilinaw ni Do-yong kay Jong-a na alam na niya ang plano ni Woojin. At binawi pa niya ang mga bank card nila. Ngayon, siya lang ang makakatrabaho niya. Sa ganoong paraan, makakatanggap pa siya ng mas malaking bonus. Kung hindi, wala siyang matatanggap kahit 1 sentimo. Ito ang kondisyon na hindi niya matatanggihan pagkatapos ng laro. Sadyang nagpanggap si Do-yong na nagsisisi sa harap ng kamera para iligaw sina Woojin at ang iba pa. Pero mabilis na napansin ni Woojin ang kakaiba. Una, nakita niyang hindi masaya ang 3 gangster sa nalalapit nilang pagtatagumpay. Tapos tinitigan niya si Do-yong sa screen. Nakita niyang nakayuko ito na may nakakalokong ngiti. Bumalik si Do-yong sa war room at kampante na panalo na siya. Na hindi na niya kailangan ang mga gangster at ang mga kiya. At hayagang sinira ang lahat ng bank card sa harap nila. Ibig sabihin, ang mga gangster at ang mga kiya ay hindi makakatanggap ng kahit 1 sentimo sa larong ito. Nang makita ang paghihirap ng 3, tuwang-tuwa si Do-yong. Pagkatapos tinawag niya ang empleyado at tinanong kung sira na ang 3 card na ito. Pwede palang palitan. Hindi ko akalain na susunod agad ang staff. Lumabas na pinaglalaroan lang pala sila ni Do-yong. Mas lalong nainis ang 3 kay Do-yong. Mabilis na nagsimula ang huling round. Matapos makapaglaro si Jong-a ayon sa gusto niya, kinuha niya agad ang lahat ng pera ayon sa napagkasunduan. Binigyan siya ni Do-yong ng 2 bank card bilang bayad. Ang taong kampante silang mananalo ay nagpakuha pa ng litrato sa harap ng kamera. Nang makita ito ng grupo ni Woojin, galit na galit sila at hindi makapagsalita. Pero hindi inaasahan na habang nagtatagumpay si Do-yong at nagbabalik, natuklasan niya na ang lahat ng pera ay nasa panig pa rin ni Jong-a. At hindi niya sinunod ang utos ni Do-yong na ilipat ang pera sa kanya. Lubos na nagulat si Do-yong at hindi niya maintindihan kung bakit nagawa ni Jong-a na labanan ang tukso ng pera. Sa totoo lang, nagulat din si Jong-a matapos niyang makipagkasundo kay Do-yong. Agad na nahulaan ni Woojin ang balak na pagtataksil ni Jong-a. Galit na galit si Cho Dalgo na gusto niyang manakit ng tao. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Da-jong na laging nagtitiwala kay Jong-a. Ngayon, ang tanging makakapigil sa kanya na magtaksil ay ang kanyang sarili. Anong klaseng tao ang gusto niyang maging? Ang mga salitang ito ang tuluyang nagpabago sa paninindigan ni Jong-a. Sa huli, nanalo ang grupo ni Woojin sa round na ito. Pero matigas pa rin ang ulo ni Do-yong. Kahit natalo, mayroon pa rin siyang 4 na bank card sa kamay. At ang bonus na natanggap ay pinakamarami. Nang makita ito ni Woojin, kinuha niya ang 3 card. Lumabas na natuklasan din niya ang panuntunan ng empleyado. Mag-i-issue ulit ng bank card pagkatapos makansela. Ang 3 bank card na ibinigay sa mga gangster at sa 2 iyon kanina ay mga kinanselang card. At wala na itong bisa. Ginawa iyon para maiwasan na makuha ni Do-yong ang bank card. Sa larong ito, talo ng husto si Do-yong. Pero hindi siya basta-basta sumusuko at sinabi niya mismo kay Woojin na mayroon pa siyang ibang baraha. Maghintay ka lang. Hindi na nagawang isipin ni Woojin kung ano pang binabalak ni Do-yong. Ang unang ginawa niya pagkatapos ng laban ay tingnan ang dokumento na ibinigay ni Jun sa kanya bago ang laban. Napakaraming nilalaman nito, pero bawat isa sa mga balita noon, ang tatay ni Da-jong, ginamit ang lahat ng ipon para bumili ng stocks ng Hitchell Company, at dahil nag-bankrupt ang kumpanya, naubos ang pera niya at nagsimula siyang magtago sa mga umuutang. Ang nanay ni Woojin ay naloko rin ng Hitchell Company kaya nagpakamatay. Para mag-higanti, gumamit si Woojin ng financial manipulation para pabagsakin ang kumpanya. Pero sa likod ng lahat ng ito, may bakas ng manipulasyon ng isang foreign company, at ang shareholder sa likod ng foreign company na ito ay si Do-yong. Bukod pa rito, may detalyadong impormasyon si Do-yong sa dokumentong ito. Ang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan niya na ipinahayag niya noon ay pawang gawa-gawa lamang. Sa katunayan, noong 8 taong gulang siya, inampon siya sa Amerika. Bago ang edad na 8, ang tinitirhan ni Do-yong ay ang ampunan ng nanay ni Woojin. Labis na nagulat si Woojin
Biglang pumasok si Dajong. Dali-daling binunot ni Woojin ang USB at tinanong siya kung may problema. Naalala ni Dajong ang sinabi ni Do-young sa laro at tinanong si Woojin kung ang utang ba ng tatay ko ay may kinalaman talaga sa iyo. Hindi sumagot si Woojin agad dahil litong-lito rin siya at nangako siyang sasabihin niya sa kanya ang buong katotohanan bukas ng gabi. Ngunit walang nag-akala na ang pagganti ni Do-young ay darating ng ganoon kabilis. Nagplano siya ng isang aksidente na nagdulot kay John na nasa elevator na mahulog mula sa itaas. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang video sa telebisyon. Ang nilalaman sa loob ay ang recording ng panayam ng ama ni Dajong. Ikinwento niya ang buong proseso ng kanyang pagkabangkarote dahil bumili siya ng mga stock ng kumpanya ni Hichel. Pagkatapos ay inilathala ito ng istasyon ng TV. Si Woojin ang dahilan kung bakit nalugi ang kumpanya ni Hichel. Matapos makita ang balita, lumuluhang tinawag ni Dajong si Woojin. Nagbabalak siyang sabihin sa kanya ang totoo. Nang makita niya ang eksenang ito, alam niyang kahit anong paliwanag niya. Wala ring saysay at galit niyang tinanong si Do-young kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit tinanong siya ni Do-young kung hindi pa raw niya naaalala ang kanyang mga alaala noong bata pa siya. Nagulat si Woojin dahil hindi niya talaga maalala ang mga nangyari noong bata pa sila ni Do-young. Sa puntong ito, lumabas si Dajong at tinanong si Woojin, totoo ba ang sinasabi sa TV? Matagal na natahimik si Woojin. Sa huli ay tumango siya bilang pag-amin. Labis na nasaktan si Dajong nang marinig niya ito, umiiyak siyang umalis. Sa sandaling ito, nakita rin ng ama ni Dajong ang balita sa TV at gusto niyang tawagan si Dajong para magpaliwanag. Pero hindi pa man siya nakakatawag, pinigilan na siya ng isang maitim na kamay. Pagkatapos, pinuntahan din ni Dajong ang istasyon ng TV para itanong kung nasaan ang kanyang ama. Pero sinabi sa kanya ng direktor na ang ama ni Dajong nawala na naman at hindi rin nila siya mahanap. Buti na lang, si Dajong ay maunawain at likas na, mabait. Pagkatapos ng ilang panahon ng pagdadalamhati, hindi naman niya talaga ginalit si Woojin. Ang susunod na laban ay kailangan pa ring ituloy. Ang problema lang, ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay hindi na maalis. Ayon sa regulasyon ng organisasyon, 4 na tao sa grupo ni Do-young na natalo sa nakaraang round ay matatanggal. Ang susunod na round ng pagkabuhay ay papayagan ng isa sa 4 na tao, ang nag-iisang mananalo na makapasok sa final round. At sa round na ito, ang gangster, artista, at si Do-young lang ang sasali. Ang mga patakaran ay simple lang, bawat manlalaro ay makakatanggap ng 4 na baraha, at sa pamamagitan ng mga paraan tulad ng pagtaya, pagtaas ng taya, pagsunod, at pag-fold. Ang mananalo ng lahat ng chips ng kalaban ang siyang mananalo. Sa larong ito, ang 4 of a kind ang pinakamataas. Kasunod nito ang 3 of a kind at isang pares. Sa loob ay mayroong isang joker na maaaring gamitin para ipalit sa kahit anong baraha. Hindi ko akalain na ang sindikato ang unang nakadiskubre ng butas. Kapag nagbabahagi ang dealer ng 6 na baraha, nakikita niya ang posisyon ng joker. Sinusulit niya ito, kaya bawat taya niya ay napakatumpak. Sa simula pa lang ng laro, nangingibabaw na siya sa kanilang tatlo. Sa huli, si Do-young ay may natitirang 100 million won na chip, talo ang mga aktor at natanggal. Hanggang sa puntong ito, si Do-young, na laging nagtitimpi, ay kumilos at nagpadala ng mensahe kay Woojin na nanonood ng laban. Ang nilalaman ay larawan ng ama ni Dajong na kinidnap at kasama ang impormasyon ng lokasyon. Alam ni Woojin na ito ang paraan ni Do-young para paalisin siya. Ngunit napilitan siyang iligtas ang tao pagkatapos makumpirma na umalis si Woojin. Hiningi ni Do-young sa dealer na baguhin ang paraan ng pagbabalasa. Mula sa sunod-sunod na pagbabalasa patungo sa pagbabalasang rifle. Nabago ang sitwasyon pagkatapos noon kahit na nakakakuha pa rin ng joker ang mga gangster. Pero hindi pa rin matalo ng kanyang nabuong baraha si Do-young. Dahil palagi siyang nakakakuha ng 4 of a kind. Hindi nakakagulat ang resulta. Nanalo si Do-young at nakapasok sa finals. Hindi natuwa ang iba at tinanong kung bakit si Do-young ay laging nakakakuha ng 4 of a kind. Tumawa si Do-young at sinabing alam na niya ang pattern, ang ayos ng mga baraha sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga nakaraang laban. Naaalala lang ng sindikato ang posisyon ng barahang joker, pero alam ni Do-young ang posisyon ng lahat ng baraha. Malinaw na ang paghahambing sa lakas ng dalawang panig. Sa kabilang banda, naghahanda si Woojin na iligtas ang ama ni Dajong. Hindi siya nag-isa, isinama niya ang kaibigan niyang pulis. Pumunta silang dalawa sa isang abandonadong gusali ayon sa text message. Hindi pa nila nakikita ang ama ni Dajong nang biglang mapatulog ang kaibigan niyang pulis. Hindi hinabol ni Woojin ang sumalakay. Sa halip pinulot niya ang baril ng pulis. Magpatuloy tayo sa paghahanap.
Tapos natuklasan niya ang isang mannequin na nakatali sa upuan at may larawan sa ibabaw nito. Tiningnan niya ang pamilyar na larawan. Tapos tiningnan niya ang takip ng imburnal sa lupa. Isang alaala noong bata pa siya ang sumagi sa isip ni Woojin. Dalawang batang lalaki at isang batang babae na nakapormang tatsulok. Naglaro sila sa gilid ng balon. Gusto pang makaalala si Woojin ng marami, pero nagsimulang sumakit ng matindi ang ulo niya. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang dalawang batang lalaki ay sina Duyong at Woojin, pero sino ang batang babae? Alam ni Woojin na lahat ng ito ay kagagawan ni Duyong. Para malutas siya, kailangang tapusin agad ang maingat niyang plano. Malapit na ang huling laban, at ang boss na si Duyong. Bakit niya isinama sina Dajong at Woojin sa larong panloloko? Ano ang gusto niyang makamit? Hindi lang pala niya gusto. Nabigyang kasiyahan ng kadiliman sa kanyang isipan. Lahat ng sagot ay malalaman sa susunod na episode. Ito ang pinakamapanganib na Russian roulette sa mundo. May 5 kalahok, ayon sa kanilang posisyon. Pipili sila ng isa sa 3 aksyon, mag-reload, pumutok, at umiwas. Dahil may 5 bala ang baril, kung paputok ng hindi puno, posibleng pamalya at masayang ang isang pagkakataong mag-reload. Kung swerte at tumama, maaari silang magpatuloy sa pagputok hanggang maubos ang bala. Maaari ring pumili ang manlalaro na umiwas pagkatapos matamaan. Hindi sila mawawalan ng buhay at ang pinsala ay ililipat sa katabing manlalaro. Gayunpaman, 3 beses lang maaaring umiwas ang bawat isa. Mayroon ang bawat isa ng 5 buhay. Kapag naubos ang buhay, tanggal na. Ang huling makakaligtas ang siyang mananalo sa final. Sa larong panloloko at makukuha ang premyong 10 bilyong won. Ang larong ito para sa kontrabidang si Duyong. Malinaw na disbentaha dahil ang 4 na natitirang kalaban na sina Woojin, Dajong, Dalgo, at Jong ay magkakampi. Pero sa tingin ko sa kanyang kumpiyansang mukha, malinaw na may naisip na siyang plano. Mabilis na nagsimula ang laban. Sa simula, ang baril ng lahat ay may 1 bala lamang. Si Duyong sa posisyon numero 1, natural na piniling magkarga ng bala. Pero hindi ganon ang iniisip ni Dalgo na nasa posisyon bilang numero 2. Kahit 1 per 5 lang ang tsansa na makatama. Pero kung isasama ang ibang mga kakampi, mas mataas ang posibilidad na manalo. Sayang at sumablay siya ngayon. Ganito rin ang ginawa ni Dajong. Sa pagkakataong ito, pinigilan siya ni Woojin. Dapat mag-reload muna bago sabay-sabay harapin si Duyong. Pinili nilang mag-reload ni Jong-a, pero hindi natakot si Duyong. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-reload sa ikalawang round. Isa-isa ring nag-reload ang ibang mga manlalaro. Ngayon, mayroon ng 3 bala sina Jong-a at Woojin. May posibilidad na 60% ang tama. Pero naisip ko na si Duyong na nasa unang pwesto, ang unang babaril, kaya hindi dapat hayaang makapagkarga siya ng bala. Kaya sabihan ng lahat na magsimulang bumabaril sa susunod na round, para mapilitan siyang tumigil sa pagkarga at umiwas. Pero hindi ko inaasahan na maglalakas loob pa rin si Duyong na magkarga. Si Dalgo, dahil nakikinig kay Woojin, agad na bumaril, sayang at sumablay. Pagkakataon na ni Dajong, at sa wakas, tumama siya. Nabawasan si Duyong ng 1 patak ng dugo, at nalaman din na hindi siya umiiwas. Sumunod na bumaril si Jong-a, tumama pero hindi na-activate ang chain shot. 1 patak lang ng dugo ang nawala kay Duyong. Gusto ni Woojin na tapusin ang kalaban sa 1 atake, kaya hindi na siya bumaril at nag-reload. Turn na ni Dalgo, pinili na naman niyang umiwas. Hindi lang hindi nawalan ng dugo si Duyong, kundi nailipat pa kay Dalgo ang damage. Kaya nawalan siya ng 1 patak ng dugo. Hindi na siya pwedeng atakihin pa ng mga sumunod. Kaya nag-reload na lang sila. Sa pagkakataong ito, nakapag-reload na rin sa wakas si Woojin ng 5 bala. Kapag nalaman niyang hindi iiwas si Duyong, matatapos na niya ito. Si Duyong ay nasa lubhang dehado. Siguradong hindi siya magpapatalo at gagantay. Sa huling pagtatangka, bigla siyang nagsalita. Wala pa raw bang balita si Dajong tungkol sa kanyang ama. Agad na napagtanto ni Dalgo na nasa panganib ang ama ni Dajong. Lumabas na si Woojin noon, pero hindi niya ito natagpuan. Ngayon, sa sinabi ni Duyong, kailangan niyang lumabas agad para iligtas ang tao. Nawalan siya ng 1 patak ng dugo at hindi sumunod sa utos ni Woojin. Piniling umiwas para protektahan ang sarili at bumaril. Sayang, hindi rin tumama kay Dajong, sablay din. Hindi ko akalain, 2 putok agad kay Jong-a. Pero umiwas pa rin si Duyong. Ang pinsala ay napunta kay Dalgo, hindi na kailangang sabihin ang resulta. Sa susunod na round, madaling natanggal ni Duyong si Dalgo. Sa pagpasok sa ikalawang round ng laro, ang bilang ng bala ng lahat ng manlalaro ay na-reset. Si Duyong, dahil natanggal niya si Dalgo, ay makakatanggap ng 1 baril bilang gantimpala. Sa bawat round,
kaya niyang magkarga ng bala sa 2 baril ng sabay. Lahat ay may 2 bala sa simula. Nagdesisyon si Woojin na punuin muna ang kanyang bala, kung ang iba ay direktang umatake kay Duyong, si Woojin ang unang magkakarga ng 5 bala, at kaya niyang tapusin ang kalaban sa isang atake. Hindi ko inaasahan na sa unang round, sumabog ang swerte ni Dajong at tinamaan si Duyong ng 2 dugo. Sa ikalawang round, ganoon din ang ginawa ni Jong-a. Nagpaputok ng 2 bala, pero pinili ni Duyong na umiwas kaya nawalan si Jong-a ng 2 dugo. Dahil 3 bala lang ang meron si Duyong sa baril, ang tsansa na matanggal si Jong-a na may 3 dugo na lang ay mas mababa sa 50%. Hula ni Woojin, pipiliin niyang magkarga o umiwas. Kaya't inutusan si Jong-a na pumili ng magkakarga, pero walang nag-akala na ang taong laging rasyonal na si Duyong. Sa pagkakataong ito ay pipiliing bumaril. Kung kulang sa galing, gagamit ng swerte. 2 baril na may 6 na bala lang. Hindi inaasahan na ganoon kaswerte si Duyong at direktang natanggal si Jong-a. 3 manlalaro na lang ang natitira. Hiniling ng host na magpahinga at lumipat ng lokasyon sa isang bodega na abandonado. Ito ang huling laban para sa 10 bilyong won na premyo. May kaunting pagbabago rin sa patakaran. Sa pagkakataong ito, hindi na maaaring umiwas ang mga manlalaro, pero ang dami ng dugo ng bawat isa ay dinagdagan ng 15 patak. Ito ang pinakadramatikong Russian roulette sa mundo. Pipili ang 3 manlalaro na magkarga o bumaril pagkatapos maubos ang 15 patak ng dugo. Matatanggal agad ang manlalaro sa simula ng laban. Sinasa unang pwesto ay gumawa ng isang nakakagulat na aksyon. Muli niyang itinutok ang baril sa kanyang kasamahan na si Dajong. Bagamat pamalya, pinili pa rin niya si Dajong sa ikalawang pagkakataon. Ang kontrabidang si Duyong na nakatayo sa tabi ay tumawa ng malakas. Kaya naman pala siya ang gumawa ng kalokohan noong break time. Ginamit ni Duyong ang kaligtasan ng tatay ni Dajong para takutin si Woojin, para tanggalin niya si Dajong. Walang nagawa si Woojin kundi sumunod, pero ayaw niya talagang tanggalin si Dajong. Kaya noong isa na lang ang bala niya, nagsimula siyang magpaputok. Sinubukan niyang magpatagal para mailigtas ni Dalgo, na natanggal na ang tatay ni Dajong. Nahulaan niya na ang pinagtataguan ay ang ampunan kung saan si Duyong ay tumira noong bata pa siya. Sa ikatlong round, tinamaan ng nag-iisang bala ni Woojin si Dajong. Sumabog si Dajong sa galit at inakalang nakipagsabuatan si Woojin kay Duyong. Kaya sa ika-4 na round, kinasa ni Dajong ang baril at itinutok kay Woojin. Binaril naman ni Duyong si Dajong matapos ang ilang putukan. Parehong nawalan ng 5 patak ng dugo sina Woojin at Dajong nang biglang sa labas ng live broadcast room. Lumitaw ang isang grupo ng pulis. Sinabi nilang may isang tunay na bala na nakahalo sa mga props. Lumabas na bago iyon, hinanap ng kaibigan niyang pulis ang ama ni Dajong kasama si Woojin. Pagbalik niya, natuklasan niyang kulang ng 1 bala ang baril niya. Nagkataon namang nakita niya ang baril na ginamit sa larong panloloko. Kapareho ng baril niya kaya hinala ko na kumuha si Woojin ng isang tunay na bala at inihalo sa laro. Kaya ang kaibigan niyang pulis ay dinala ang lalaki dito para mabawi ang bala. Ang direktor, pagkatapos matanggap ang balita, ay nagpalabas ng anunsyo at pansamantalang ipinatigil ang laban. Pinalitan niya ang lahat ng bala sa arena at pinilit pa niyang kapkapan si Woojin. Pero hindi nila nahanap ang bala para may palabas ng normal ang laban ng live. Ginawa niyang dahilan na wala siyang warrant para harangin ng pulis sa labas. Pero ang mga abala sa arena ay hindi napansin na palihim na inilagay ni Duyong ang 1 bala sa mesa ng kompetisyon ni Do. Kung gayon, hindi pala si Woojin ang nagnakaw ng bala, kundi si Duyong ang nag-utos na patumbahin ng pulis at nakawin ito. Ngayon, puno pa rin ng dugo si Duyong at kampante na mananalo siya. Halata sa mukha niya ang saya, katulad noong nakaraang round. Dahil pinagbabantaan ni Duyong si Woojin, wala siyang magawa kundi barilin si Dajong. Habang sina Dajong at Duyong ay mabilis na nagkarga ng 5 bala. Sa pagkakataong ito, hindi na si Dajong ang binaril ni Duyong, kundi si Woojin. Iniisip niya na dagdag pa ang baril ni Dajong, ay matatanggal si Woojin, pero hindi inaasahan na itututok ni Dajong ang baril kay Duyong. Sa huli, pinili pa rin niyang magtiwala kay Woojin, na naniniwalang may dahilan siya kung bakit siya binaril nito. Pagkatapos ng round na ito, may 5 patak ng dugo pa si Woojin, 10 kay Duyong, at 4 kay Dajong. Sa susunod, hindi na binaril ni Woojin si Dajong, sa halip ay nag-reload siya. Mabilis na lumipas ang 4 na rounds,
at napuno na ang mga bala nilang tatlo. Alam ni Do-yong na dito madedesisyonan ng laban. Kailangan niyang hanapan ng paraan para makuha si Da-jong sa panig niya. Kaya ikinwento niya sa kanilang dalawa ang tungkol sa mga nangyari noong bata pa sila. Lumabas na noong bata pa, sina Do-yong at Woo-jin ay parehong nakatira sa ampunan na pinamamahalaan ng nanay ni Woo-jin. Ang dalawang matalik na magkaibigan na ito ay madalas maglaro ng laro ng tiwala sa isa't isa. Ang dalawa ay nakatayo ng magkaharap sa gilid ng balon. Kung isa sa kanila ang bumitaw bago ang isa, mahuhulog siya sa balon. Nakita ito ng batang babae at sinabing gusto niyang sumali. Pero bago pa man magsimula ang laro, ang nanay ni Woo-jin ay tinawag ang isa sa mga batang lalaki at sinabing may mag-asawang mayaman na Amerikano na gustong mag-ampon sa kanya. Naintindihan ng bata na ang ibig sabihin ng pag-ampon ay gusto siyang ipagbili ng nanay ni Woo-jin dahil sa ampunan. Walang pinagkukunan ng kita, kaya dumating na sa puntong mahirap. Noong bata pa ako, hindi ko sinasadyang marinig ang kondisyon na inilatag ng panig ni Kia. Iyon ay, dapat nilang dalhin sina Woo-jin at Do-yong na mga pinakamatalinong bata sa ampunan. Dagdag pa si Da-jong na pinakamagandang bata, pero si Woo-jin ay tunay na anak ng kanyang ina. Buhay pa rin ang ama ni Da-jong, nagkataon lang na may sakit ang kanyang ina, kaya pansamantala siyang ipinadala rito. Kaya sa huli, si Do-yong lang ang dinala sa Amerika. Pagkatapos ay pinilit siyang sumali sa isang malupit na eksperimento. Tatlong magkakaibigan ang nagplano na maglaro ng laro ng tiwala. Ngunit natapos ito bago pa man magsimula dahil sa kanilang malungkot na pagkabata. Ang unang ginawa ni Do-yong pagka-uwi niya ay mag-higanti. Minanipula niya ang kumpanya ni Hichul na nagdulot sa ina ni Woo-jin na mamatay. At pagkatapos ay nagdisenyo siya ng isang laro ng panloloko para kay Woo-jin. Para maranasan ang pakiramdam na traidorin, ngunit sumigaw si Woo-jin na hindi iyon ang katotohanan. Hindi alam ni Da-jong kung sino ang nagsasabi ng totoo, at napunta sa isang mahirap na sitwasyon. Hindi binigyan ni Do-yong si Woo-jin pagkakataong magpaliwanag at kusang lumabas sa lugar. Gusto ng manlalaro na makipag-isang laban. Sa mismong oras na ito, nakita ni Woo-jin sa entablado ng live broadcast. Biglang sumugod si Jong-a at sumigaw ng pangalan ni Cho Dal-go, at itinaas ang kanyang hinlalaki sa kanya. Agad na naintindihan ni Cho Dal-go na matagumpay niyang nailigtas ang ama ni Da-jong, pero naglalaro si Woo-jin kaya hindi niya matanggap ang impormasyon. Kaya kinailangan ni Cho Dal-go na sabihin ang matagumpay na balita kay Jong-a na nanonood ng live na laban. Kaya isinaayos ni Jong-a ang mga artista at mga gangster para gumawa ng gulo. Sinamantala niya ang pagkakataon para makapasok sa set at maghatid ng mensahe kay Woo-jin. Hindi na nag-alala si Woo-jin at sinabi kay Da-jong ang katotohanan tungkol sa pagdukot kay tatay niya ni Do-yong. Alam ni Do-yong na hindi na niya kayang baguhin ang sitwasyon kaya binaril niya si Woo-jin. Pinili rin ni Woo-jin na gumanti kahit na natanggal siya, pero 5 patak na lang ng dugo ang natitira kay Do-yong. Da-jong, kailangan lang ubusin ang bala sa kanya para manalo. Ang laro kasabay noong pinapanood ng direktor ang nakaraang video. Di umano'y nakita niya si Do-yong na naglalagay ng totoong bala sa mesa ni Da-jong. Gusto niyang pigilan si Da-jong na magpaputok, pero huli na nang makita ni Woo-jin ang payapa at maginhawang mukha ni Do-yong. Agad niyang nahulaan ang isang bagay at dali-daling tumakbo para itulak si Do-yong. Hindi inaasahan ni Da-jong na may bala sa kanyang baril. Labis siyang natakot at bumagsak sa lupa. Mabuti na lang at nasugatan lang si Woo-jin sa kamay, samantalang si Do-yong ay walang gallows. Pagkatapos ay inanunsyo ng host na naubusan ng dugo si Do-yong at natanggal. Nanalo si Da-jong sa laro. Paglipat ng eksena, nagising si Woo-jin sa ospital. Nakita niya ang dyaryo sa tabi niya na nagsasabing si Do-yong ay nahuli ng pulis dahil sa pagkakasangkot sa maraming krimen. Sa tabi nito ay may dokumento. Hinala ni Woo-jin na ang ebidensya ng krimen ni Do-yong ay dahil kay Jun na maswerteng nakaligtas na nakalap pagkatapos gumaling. Pumunta si Woo-jin sa kulungan para makita si Do-yong. Mula sa ekspresyon ni Do-yong bago barilin, hinala ni Woo-jin na gusto ni Do-yong na pumunta sa kabilang buhay. Sinabi niya kay Do-yong na ang kanyang ina ay hindi tinanggap ang pakikipagtransaksyon sa mag-asawang mayaman na Amerikano. Mas gugustuhin niyang isara ang ampunan kaysa ipagbili si Do-yong. Hindi ko lang alam kung bakit sumali si Do-yong sa nakakatakot na eksperimento na yon. Naliwanagan na si Do-yong. Balak niya sanang paputukan ni Da-jong si Woo-jin, pero hindi niya inaasahan na magbabago ang isip ni Da-jong at siya ang babarilin. Noong mga oras na yon, naisip niyang magpakamatay na lang. Dahil sa sitwasyon na to,
kahit pa makaligtas si Doyoung. Hindi siya patatawarin ng organisasyon sa likod nito, at magsisimula na naman sila ng ibang laro ng panlilinlang. Hindi na inintindi ni Woojin ang mga to at bumalik na lang sa normal na buhay. Matapos ang lahat ng nangyari, sa wakas ay nagkatuluyan din sila ni Dajeong. At ang premyong 10 bilyong won na natanggap ni Dajeong, tinupad niya ang kanyang pangako. Hinati niya ito ng pantay-pantay sa 20 orihinal na kalahok sa laro. 500 million won bawat isa, hindi man ganoon kalaki. Kinailangan pa rin nilang bumalik sa kanilang mga trabaho, at nagtrabaho ng mabuti, pero nagbago na ang pananaw ng bawat isa. Mayroon silang bagong buhay. Bumalik din ang ama ni Dajeong at nakahanap ng bagong trabaho. Ngunit isang nakakagulat na balita ang Sumire sa kapayapaan ng lahat. Nawawala si Doyoung sa isang aksidente sa sasakyan habang siya ay kinukuyob. Kasabay nito, nakatanggap din sina Theo at ang iba pa ng mensahe. Imbitasyon para sumali sa larong panlilinlang matapos silang sagipin ng isang lihim na organisasyon. Naglabas si Doyoung ng video na ang mga nakatanggap ng mensahe ay iimbitahan para sumali sa totoong larong panlilinlang na hindi na isang variety show. Sa rooftop ng isang mataas na gusali, isang lalaking nakasuot ng vest at nakasuot ng puting maskara ang nakatayo sa harap ng nagpapanak na mga tao. Ipinahayag niyang opisyal nang nagsimula ang larong panlilinlang. Habang hindi pa rin naiintindihan ng mga tao kung paano maglaro, lumabas si Woojin na may kumpiyansa sa sarili. May paraan daw siya para manalo. Dito na magtatapos ang pelikula.